Si Elise de Clorans na nakoronahan bilang reyna, ay nainggit sa halaga at kakayahan ng kanyang mga tao, nagkimkim ng masasamang hangarin, nakagawa ng isang napakalaking krimen, at nasentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Nagising si Dr. Song Ji-hyun mula sa isang bangungot kung saan siya nasunog. Ngunit ang bangungot na ito ay isang katotohanan sa isang malayong nakaraan at ibang buhay. Nasa flight siya papuntang Germany hanggang sa tumama ang turbulence, at inanunsyo ng kapitan sa lahat na ang eroplano ay nagkaroon ng pinsala at hindi na mapanatili ang paglipad. Ang lahat ay nasa takot dahil kailangan nilang bumaba para sa isang emergency landing. Ang mga engine ay sumasabog, at ang mga tao ay nagsisigawan sa gulat habang ang eroplano ay bumababa. Lalong lumakas ang hiyawan, na may mga taong nagmamakaawa para sa tulong. Ngunit walang makakalapit sa kanila sa bumabagsak na eroplanong ito. At ang naiisip lang ni Dr. Song ay, mamamatay ba ako dito? Sa pagkakataong ito, gusto kong makasigurado na namuhay ako ng walang pagsisisi. Hindi, higit sa lahat, nagplano akong iligtas ang marami pa. Si Dr. Song ay hindi kapani-paniwalang sanay. Nagsagawa ng mga operasyon at gumaganap ng mga gawaing hindi maabot ng iba. Kilala ng kanyang mga kaedad bilang mabait na Surgeon Queen. At ang pagkakaroon din ng mga doktor na sulat kamay na, napakagulo, walang ibang makakaintindi. Ngunit hindi dapat baliwalain ang kanyang kakayahan. Dahil palagi niyang alam ang tungkol sa pinakabagong teknolohiyang medikal, at hindi kailanman nabigo ang kahit na isang operasyon. Kahit na ipinakilala sa mga mas bago, makaranasang mga doktor, pinuri nila ang pagkamangha ng makilala ang Surgeon Queen. Talagang, siya ay nasisiyahan din sa mga matatamis. Dahil hindi siya nagpapakasawa sa anumang bisyo tulad ng pag-inom o paninigarilyo. Isa lang ang buhay natin. At sa pagkakataong ito, sa buhay na ito, nais niyang mamuhay ng tame-team at harapin ang lahat ng may katapatan. Pagkatapos ng hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, sinalubong si Dr. Song ng isang batang babae na tuwang-tuwa na makita siya. Pinasalamatan niya ang doktor sa pagligtas sa kanyang ina sa panahon ng pancreatic surgery na sinabi ng lahat na, imposible, na gawin. Nang magsimulang umalis ang batang babae, binanggit niya na sinabi sa kanya ng kanyang ina at ng kanyang ama na mahal niya sila. At ang mga salitang pag-ibig ay nagliwanag sa mga mata ni Dr. Song sa isang malungkot na paraan. Dahil hindi niya nasabi ang mga salitang iyon, o, may nagsabi sa kanya. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, ang mahal niya, ay hindi siya minahal pabalik. Mas malala pa, ang lalaking mahal niya ay nagpahayag sa harap ng mga tao na bilang parusa sa kanyang mga krimen bilang si Elise de Clorans, ang Evil Empress ng Britia, ay tatanggap ng kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Ngunit, ngayon, ang nabubuhay sa kanyang pangalawang buhay bilang Song Ji-hyun, sa pagkakataong ito ay magiging iba na ang mga bagay. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula siyang mag-impake para sa kanyang paglalakbay sa Germany bukas. At nang nakita niya ang isang libro sa medikal na terminolohiya, siya ay nakakaramdam ng nostalgia. Inaalala ang mga panahong binubuli siya dahil sa pagiging ulila. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang pagmamahal ng isang magulang sa buhay na ito. Ngunit hindi niya hahayaang mawala siya sa kalungkutan. Nagdala siya ng paghihirap sa lahat sa kanyang unang buhay. Ngunit para tubusin ang lahat ng kasalanang nagawa niya bilang Elise de Clorans, naging doktor siya, at nagligtas ng maraming buhay hanggat kaya niya, at nagdala ng kaligayahan sa maraming tao hanggat kaya niya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili at masaya dahil pinili niyang mamuhay sa ganitong paraan. Pero minsan naisip niya, kung, nandito, ang kanyang pamilya, matutuwa ba silang makita siya sa ganitong paraan? Sa kabila ng kanyang masamang tao, ang kanyang pamilya ay palaging mabait sa kanya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Namimiss niya pa rin sila, kahit nasa bagong buhay na ito. Pagkagising mula sa pagbagsak ng eroplano, tila nakaligtas siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig sa takot sa mga walang buhay na pasahero. Sa kabila nito, pinatibay niya ang kanyang determinasyon at pumunta sa kanyang mga medikal na supply. Pagkatapos ay narinig niya ang isang batang lalaki na sumisigaw dahil sa kanyang hinimatay na ina, at tumakbo siya para tingnan sila. Nangangakong ililigtas ang kanyang ina mula sa kamatayan. Matagumpay niyang natambalan ang ina. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang lalaki na nahihirapan sa sakit. At nakita niya ang isang metal pipe na nakalagak sa loob niya. Wala siyang dalang blade kaya nililinas niya ang ilang basag na salamin sa malapit, at inaayos ang tiyan ng lalaki sa pamamagitan ng operasyon. Pagkatapos ay nakita niya ang paningin ng mga rescue helicopter na dumarating. Mukhang lahat ay mabubuhay. Maliban sa kanya, habang nagsisimulang bumuhos ang dugo mula sa ibaba ng kanyang baywang. At may nakikita tayong bakas ng dugo na sumusunod sa bawat hakbang niya. Hindi ito maganda, hindi na siya makakaligtas. Bumagsak si Song sa eroplano, na sana ay makita niya ang kanyang pamilya ng isang beses pa.
Hay nako, mukhang nakatakas na naman si Palas sa kanyang kulungan. Teka, anong ginagawa niya dito? Ang pamilyar na lugar na ito. Pumasok ang isang kasambahay upang sabihin sa dalaga na, sa ngayon, hindi na siya nakakonfine sa kanyang silid. Habang tahimik ang dalaga, nagtanong ang kasambahay, Lady Elise. At gulat na gulat ang dalaga nang makita ang mukha nito sa salamin. Siya na naman, si Elise de Clorans. Tinanong ni Elise ang kasambahay na si Mary kung ang kanyang pamilya ay nasa hapagkainan ngayon. At nandoon nga sila, hindi niya alam kung bakit nangyari ito. Ngunit ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang mga kuya Chris at Len. Naluluha siya sa sobrang pagkamis niya sa kanila. Matapos sabihin sa kanyang pamilya kung gaano niya kamahal at nangungulila sa kanila, tinitigan siya ng mga ito ng may gulat. Pinagalitan ng kanyang ina ang ama dahil sa labis na pagpaparusa sa kanya. Kinomfort siya ng kapatid niyang si Chris na nagsasabi kay Elise na ang isang babaeng naghihintay sa kanyang mapapang asawa ay hindi dapat umiyak sa harap ng iba. Nang marinig ang tungkol sa engagement niya, may sasabihin siya. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama na sabihin sa kanya na ang kanyang engagement sa Crown Prince na si Lyndon Romanov ay formal na anunsyo sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador. Gayunpaman, ang kanyang panganay na kapatid na si Len ay nagprotesta, sinabing si Elise ba ay magiging isang magandang kapareha para sa prinsipe. Napagtanto na ito ay walang pakundangan sa kanyang pag-aalinlangan sa desisyon na ginawa ng kanilang emperador, ngunit talagang tinutulan niya ang kanilang kasal. Napangiti si Elise dahil nakaka-nostalgic ang marinig ang matalas na dila ni Len. Ngunit sumasang-ayon siya sa kanyang pahayag. Dahil sa kanyang unang buhay ay puno ng pagsisisi dahil sa kanyang sariling mga aksyon. Ngunit ang pagiging makasarili niya ang nagdulot ng labis na kasawian sa Crown Prince. Dapat niyang tiyakin na hindi na mauulit ang parehong pagkakamali. Inaalala ang lahat ng mga pangyayari na humantong sa kanyang pagpanaw. Ikinwento niya na ang kanyang kapatid na si Chris ay namatay sa kampanya ng Kusef. Ang kanilang stepmother na si Emily ay namatay sa sakit. Pagkatapos ay ang paghihimagsik ng sambahayan ni Tristan. Para sa krimen ng pagprotekta kay Empress Elise, ang kanyang ama at kapatid na si Len ay pinatay. At kasama nito, ang House of Clorans ay pinatay lahat. Ang unang expeditionary force sa Kusef ay namatay sa isang hindi kilalang nakakahawang sakit, na may tinatayang bilang ng nasawi na 47,000 katao. Namatay si Emperor Winchester de Romanov dahil sa isang malalang sakit. Pagkatapos ng digmaang Kusef, isang epidemya ang kumalat sa silangan na may tinatayang pagkamatay na 70,000 katao. Napabuntong hininga si Elise dahil hindi pa advanced ang medical science sa panahong ito, kaya karamihan sa mga problema ay nagmumula sa mga sakit. Gayunpaman, natutuwa siya nang may dalang dessert ang kanyang kasambahay na si Mary. Medyo natarante si Mary dahil hindi niya pa narinig na pinasalamatan siya ni Lady Elise. Dahilan upang maalala ni Elise ang masamang kasamaan niya noon, na nagagalit sa pinakamaliit na bagay. At pagkatapos na siya at ang kanyang prinsipe na si Lyndon ay umakyat sa trono, siya ang naging pinakamasamang posibleng empress, hanggang 10 taon ang nakalipas siya ay sinunog sa istaka. Biglang nabasag ni Mary ang tea kettle, at sa pagsubok na kunin ang mga fragment, nahiwa niya ang kanyang daliri. Sinuri ito ni Elise, at may kumikinang ngiti, sinabi kay Mary na magiging okay lang basta banlawan ng tubig ang sugat. At pagkatapos nito, kailangan niyang balutin ito ng malinis na tela sa paraang hindi nakasara ang sugat. Pagpapakita ng kaalaman na kanyang natamo sa kanyang buhay bilang isang doktor. Pinasalamatan siya ni Mary nang may luha sa kanyang mga mata, nagpapasalamat na makita ang kanyang may bahay na nag-aalala tungkol sa kanya. At ito ay nagpaalala kay Elise ng batang babae na ang ina ay kanyang iniligtas. Ngayon ay, sigurado, na siya na gusto niyang mamuhay sa mundong ito bilang isang doktor. Ngunit para magawa yon, alam niyang bukas ay magiging isang labanan. Iniharap niya ang sarili sa harap ni Emperor Winchester, na masaya na makita siyang muli. Sa kanyang unang bantay, si Bent, na nakatayo sa tabi niya. Habang nagdadaldalan ang hari, naalala ni Elise kung gaano kabait ang kanilang emperador, kahit noong siya ay isa pang masamang tao. At gayunpaman, mamamatay siya sa harap niya dahil sa kilala niya ngayon bilang diabetes. Iniwan siya sa mga huling salita na nagsasabing dapat siyang maging isang mahusay at kapuri-puri na empress. Napansin ng emperor na iba ang kilos ni Elise kahit papaano. Kaya't kinakabahan siyang humigop ng tsaa, umaasang hindi malaman na kahit papaano ay nabuhay siya ng buong ibang buhay. Gayunpaman, iniisip ni Sir Bent na kinakabahan lang siya sa darating na kaarawan ng emperor. Hinawakan niya ang kanyang damit dahil alam niyang may kailangan siyang sabihin tungkol sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, si Prince Lyndon, ang tanging lalaking minahal niya, ay dumating sa tea party. Umupo siya, sumulyap sa kanya, saka umiwas ng tingin. Naalala ni Elise na minsan ay nine-love din siya sa pagiging brusco niya.
Ngunit, nang sinubukan niyang pagsilbihan siya, pinapaalis lang siya nito, sinasabing pinakasalan lamang niya siya sa ilalim ng utos ng kanyang ama, wala nang iba pa. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Desidido siya na mahalin siya nito. Ngayon sa pagbabalik tanaw, nakaramdam siya ng katangahan sa pagsisikap na pilitin ang mga bagay. Humihingi ng paumanhin si Linden para sa kanyang huli na pagdating, dahil ang kanyang talakayan sa Ministry of Finance tungkol sa budget ng kampanya ng KUSEF ay tumakbo ng matagal. Nagpahayag si Elise ng ilang pag-aalala tungkol sa ekspedisyon, kaya gustong malaman ng hari ang kanyang iniisip. Mula sa kanyang nakaraang buhay, alam niya na mabibigo ang kampanya. Isang kabiguan na nagresulta sa isang digmaan kung saan nawalan ng buhay ang kanyang kapatid na si Chris. Iniisip niya kung, dapat ba niyang sabihin sa kanila, dahil ayaw niyang magmukhang kainahinala. Ngunit sa ideya ng muling pagkamatay ni Chris ay nanginginig siya sa kanyang kaibuturan. Ipinaliwanag niya na mayroong isang pinakamasamang sitwasyon kung saan ang kaharian ng Moncello mula sa silangan ay sasali sa panig ng kaaway. Pinaghiwa-hiwalay ni Elise ang isang napakahabang paliwanag tungkol sa kung paano tambangan ang kanilang imperyo ng ilang digmaang gerilya. At nabigla ang hari na hindi lamang naiintindihan ni Elise ang mga taktika sa labanan, ngunit naiintindihan din niya ang mga relasyon sa ibang mga bansa. Nakikita niyang kahanga-hanga ang payo nito, ngunit nakakaramdam siya ng pagod, dahil kamakailan lamang ay madali siyang napapagod at nagkasakit. Nalaman niya na mayroon siya ng lahat ng mga sintomas. Pagod kahit matagal na tulog, nakakaramdam ng uhaw kahit gaano pa siya karami ng inumin, at ang pagnanasang umihi ay kadalasang nakagigising sa kanya. Sigurado na siya ngayon na ang sakit na ikinamatay niya ay diabetes. Ang emperador ay nagtatanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kung ano ang sakit sa kanya. At sinagot niya na minsan ay nabasa niya ito sa isang medikal na teksto. Na ang mga sakit na kondisyong ito ay sanhi ng mataas na konsentrasyon ng asukal sa dugo. Kinukuha ng emperador ang kanyang input at dadalhin ito sa kanyang personal na doktor na si Viscount Van. Na ikinatutuwa ni Elise dahil tiwala siya sa Viscount para malaman ito. Kaya ngayong nalutas na ang isyong iyon, kailangan na niyang harapin si Linden. Inanunsyo niya sa lahat ng nasa mesa na gusto niyang ipawalang bisa ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Prinsipe Linden. Bumangon ang kanyang ama, nalilito sa nangyayari. Ngunit pinakalma siya ng emperador. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang nagbago, dahil si Elise ang higit na nagnanais na maging engaged sa kanyang anak. Pagkatapos ay tumugon siya na bilang Crown Princess, siya ay magiging unang ginang ng imperyo at isang mahalagang pinuno. Pakiramdam niya ay masyadong walang karanasan at hindi siya karapat-dapat para sa posisyon. Pagkatapos ay lumuhad si Elise, humihingi ng tawad sa pagnanais ng higit sa nararapat sa kanya. Nakayuko, handang tanggapin ang anumang parusa na gagawin nila sa kanya. Ngunit pinataas ng hari ang kanyang ulo, at para sabihin niya sa kanya ang tunay na dahilan. Kaya sagot niya na gusto niyang maging doktor. Nagpapakita ng determinadong tingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ng hari ang kanyang pagnanasa, lalo na ang pag-iisip nang ipakita niya ang kanyang kaalaman sa medikal na teksto mula kanina. Kaya't nagpasya siyang makipagpustahan sa kanya. Kung siya ay pumasa sa mga pagsusulit at magiging isang doktor, ang pagpapatunay sa kanyang trabaho bilang isang doktor ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pag-iral bilang empress. Pagkatapos ay maaari niyang piliin ang anumang landas na gusto niya. Ngunit kung hindi niya mapatunayan ang kanyang sarili, dapat niyang ilagay ang lahat ng kanyang mga iniisip at lakas para maging kanilang magiging empress. Mayroon siyang oras hanggang sa kaarawan niya, sa susunod na 6 na buwan. Ito ay isang mahirap na sugal, ngunit handa siyang kunin ito. Isang bagay na, walang sinuman, ang makakagawa. Pagkatapos, inutusan ng emperador sina Elise at Linden na mamasyal sa hardin, dahil napakatagal na nilang hindi nagkita. Habang naglalakad sila, nagtanong si Linden kung bakit siya sumugal. Bilang isang doktor ay lubos na dalubhasa at kahit na may maharlika na ranggo, hindi siya bibigyan ng espesyal na pagtrato sa panahon ng mga pagsusulit. Gayunpaman, alam ni Elise at tumangging sumuko. Tinitigan siya ni Linden na nagniningning, habang sinasabi niyang handa siyang ibigay ang lahat para iligtas ang pinakamaraming buhay hanggat maaari. At ito ay nakakamangha at nakakagulat sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Elise sa lahat. Lalo na sa laging nagdudulot sa kanya ng gulo, mula pa noong maliliit pa sila. Pinilit siya nito sa isang engagement na hindi niya gusto. Pero simpleng sagot lang niya, sino ang nagsabi na ayaw ko sa engagement na ito? Isang bagay na hindi niya inaasahang marinig, na nakatitig sa kanya ng harapan. Bumalik sa emperador, humingi ng paumanhin si Duque Clorans para sa pag-uugali ng kanyang anak na babae. Ngunit sinabi sa kanya ng emperador na hindi na kailangang humingi ng tawad. Siya ay sobrang matured na nakakamangha, ito ay nakagulat din sa kanya. Bumalik kay Elise, humihingi pa rin ng paumanhin para sa lahat, sinasabing hindi na siya haadlang sa kanya, at alam niyang galit siya sa kanya.
Gayunpaman, tinitingnan lamang niya ang talulot sa kanyang ulo, tinanggal ito at lumakad palayo ng walang salita. Masasabi niyang galit siya, ngunit alam niyang sa pagkakataong ito, ang pagtahak sa ibang landas ang pinakamabuti para sa kanilang dalawa. Gusto niyang maging masaya ang buhay ni Lyndon. Dahil siya ang pinakamamahal niya sa lahat. Kinabukasan, naka-assign si Elise sa Teresa Hospital na pag-aari ng kanyang pamilya. Magtatrabaho siya sa ilalim ng isang doktor na nagngangalang Graham, ang pinakabatang instructor na itinuturing ding henyo. Si Elise ay magtatago rin sa pangalan na Rose, kaya hindi siya makikilala bilang anak ng duke, ngunit sa halip, bilang isang mag-aaral na inirerekomenda ng isang Viscount. Tinanong ng kanyang ama kung bakit niya itinatago ang katotohanan na siya ay mula sa kanilang pamilya. Pero alam niyang kung malalaman nila na mula siya sa Clorans family, bibigyan siya ng special treatment. Si Chris ay hindi masyadong masaya sa kanyang nakababatang kapatid na babae na itinalaga sa isang relief hospital para sa mga mahihirap. Kaya't siya ay palihim na papasok paminsan-minsan upang makita kung okay siya. Ngunit sinabi niya kay Chris at sa kanyang ama na huwag mag-alala. Sa kalaunan, dumating siya sa ospital ng Teresa, alam na kailangan niyang makuha ang kanyang lisensya sa lalong madaling panahon at manalo sa taya laban sa emperador. Naririnig natin si Graham de Fallon, na inis dahil kailangang makipagtrabaho sa batang si Rose. Kung malate man lang siya ng isang minuto para sa kanilang 10 o'clock appointment, plano niyang itapon siya. Dumating siya sa tamang oras at agad siyang hinusgahan ni Graham, dahil siya ay may hitsura ng isang karaniwang maharlika na babae. Pagkatapos ay sinimula ni Dr. Graham na suriin ang kanyang resume. Hindi pa siya sapat para makapagtapos sa akademya. Kaya paano siya nag-aral ng medisina? Ipinaliwanag niya na siya ay nag-self-study. Naikinatawa ni Dr. Graham nang marinig ang gayong katawa-tawang pahayag. Pinapalakas lang niya ang kanyang inis dahil kung hindi ito kahilingan mula kay Viscount Kate, itatapon niya ito ngayon. Tinanong niya siya sa layunin ng healing arts at kung ano ang gagawin niya kung ang isang pasyente ay mawala ng buhay habang sumasailalim sa paggamot. Kumpiyansa niyang sinasagot ang pagiging doktor ay tungkol sa pagpapagamot at pagpapagaling sa mga pasyente. Pagkatapos ay mataimtim na nakapikit, sinabi niya sa kanya na iuukit niya ang kanilang kamatayan sa kanyang puso. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Dr. Graham. Para sa kanya, para siyang isang doktor na maraming beses nang humarap sa pagkamatay ng mga pasyente. Pagkatapos ay dinadala niya siya upang magtrabaho kasama ang mga pasyente na may malubhang sakit at walang natitira sa pamilya. Ito ay isang ward kung saan nananatili ang mga pasyente na wala sa tulong ng pangunahing ospital. Pagkatapos ay itinatanong ni Elise kung gagamutin niya ang kanilang pinag-uugatang mga kondisyon o pag-aanan ang kanilang mga sintomas sa pamamagitan ng mga konserbatibong paggamot. Nagulat muli si Dr. Graham dahil nagtatanong siya ng mga perpektong tanong. Iniisip niya kung nagkataon lang. Iniwan niya siya sa sarili niyang mga aparato, at iniisip na maaaring malupit na ilagay siya doon. Pero kung susuko rin siya, mas mabuting iparamdam niya ito sa kanya ng mas maaga, sa pag-aakalang tatagal lamang siya ng ilang araw. Ang mga tao sa ward ay tumitig kay Elise dahil mukha lang siyang munting prinsesa. Nagsisimula siyang maglinis ng ward. Dahil ang mas mahusay na kalinisan ay maaaring mabawasan ang kabuoang dami ng namamatay. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pag-disinfect at paglilinis ng lugar. Nagsimula pang ang tumulong ang mga kasambahay, dahil wala pang naglinis sa ward na ito. Ngunit pagkatapos, nakita natin itong kumikinang na malinis. Napansin natin ang isang lalaking umuungol sa sakit. Nagkasugat siya dahil sa pagkahulog niya sa bubong na inaayos niya. Nagpasya si Elise na itabi siya para sa pagsusuri, at napansin niyang, napakatagal na niyang nakahiga, nagkaroon siya ng mga bed sores. Sinabihan ni Elise ang mga kasambahay na dalhin siya sa treatment room. Dahil kung siya ay iniwan ng ganito, ang kanyang likod ay maaaring mahawa at iyon ay mauuwi sa pagkalason sa dugo. Pagkatapos ay humingi siya ng disinfectant solution, anesthetic, at scalpel. At nabigla ang mga kasambahay nang marinig na magsasagawa ng operasyon si Elise. Nagbihis si Elise, alam na baka pag-alitan siya ni Dr. Graham mamaya. Ngunit hindi siya maaaring tumabi habang lumalala ang kondisyon ng isang pasyente. Sa kakayahan na itinakda mula sa kanyang buhay bilang Dr. Song Ji-hyun, ang surgery queen, madali niyang tinanggal ang patay na balat ng pasyente at natapos ang isang matagumpay na operasyon. Kinabukasan, lahat ay nagpalakpakan sa paggaling na ginawa ng nasugatan na lalaki. Naluluha siya ng kaunti dahil sa sobrang saya niya sa paggamot sa kanya. Sa tuwing nagpapakita siya ng anumang pagkabalisa, si Rose ay palaging tinitiyak sa kanya na magiging maayos ito. Sinabi niya sa kanila na wala siyang ginawang espesyal. Iyan lang ang dapat gawin ng sinumang doktor. Ang mga lalaki doon lahat ay nagsimulang mag-away kung sino ang susunod na gagamutin ni Elise. Kaya't sinusubukan niyang pakalmayan ang mga ito, dahil gagamutin niya silang lahat.
Sa palasyo ng Emperor, nagagalit si Sir Bent dahil walang ideya si Viscount Ven kung paano gagamutan ang lumalalang kondisyon ng Emperor. Binanggit ni Prince Lyndon ang mga salita ni Elise tungkol sa mga sintomas ng diabetes. Dahil dito ay naguguluhan si Ven. May isang maliit na pagtatanghal na ibinigay sa ibang bansa na may mas kaunti sa 20 tao na nakakaalam tungkol sa sakit na ito. Kaya pinaalis nila si Ven para magsaliksik pa ng mga detalye. Pagkatapos, tinanong ng emperador ang kanyang anak kung kamusta ang kampanya ng Kusev. Iniulat ni Lyndon kung ano ang binanggit ni Elise noon ay tama, at ang isang ikatlong kaaway na bansa, ang Monsela, ay tila naghahanda para sa isang ambush laban sa kanila na na-verify ng kanilang intelligence bureau. Nakahinga ng maluwag ang emperador, alam niyang nailigtas ni Elise ang kanilang imperyo. Samantala, asar ang head doctor kay Graham, dahil iniwan niya si Rose sa independenteng pag-aaral gayong siya ay nirekomenda ni Viscount Kate. Pagkatapos ay inutusan siya na bantayan siya, at tumungo sa ward na may kalungkutan. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang kumikinang ito, nalilito ang kanyang isipan, iniisip kung maling silid ang kanyang napuntahan. Sinubukan niyang gisingin si Rose, ngunit sinabihan ng masasayang pasyente si Graham na huwag. Dahil siya ay nagtatrabaho ng napakahirap, hindi pa siya natutulog. Kahit na ang mga katulong ay iniisip na siya ay kahanga-hanga. Siya ay naglinis, nagsuri, at ang kanyang mga paggamot ay naging perpekto. Gayunpaman, nang marinig ang salitang paggamot, nagsimulang magising si Elise, sa isang medyo galit na Dr. Graham. Ngayon ay alam na niya, na siya ay masesermonan. Sinuri ni Dr. Graham ang unang pasyente, nagulat na makita sa kanyang likod, ang build-up ng likido at nana ay nawala. Sa pagbukas ng sugat ganap na malinis. Iniulat ni Elise ang matinding bed sores na nabuo ng pasyente, at sa panganib ng impeksyon, inalis niya ang necrotic tissue. Sa ganap na pag-aalinlangan, tinanong ni Graham kung sinong mga doktor ang tumulong sa kanya. Ngunit kinumpirma niya na ito ay isang solong trabaho. Ito ay nagpapatawa sa kanya, na naging sanhi ng kanyang kalungkutan sa kanyang kawalan ng paniniwala. Gayunpaman, kinumpirma ng pasyente na ginawa niya ang kanyang operasyon ng mag-isa. Kaya nagpa siya si Dr. Graham na subukan si Rose. Tinatanong niya ang pangalan ng sakit ng pasyenteng ito. Sinasagot niya ang bacterial pneumonia, dahil sa malapot na plema at pagtaas ng pamamaga na natagpuan sa panahon ng examination. At nang marinig ang sagot niya, pinabalik na lang niya ito sa kanyang ward. Umupo si Graham sa kanyang mesa, pinag-iisipan ang lahat. Sinadya niyang ipasuri si Rose sa mga pasyenteng may mahihirap na kaso, pero kahit papaano, tama ang sagot niya sa bawat pagkakataon, parang isang veteranong doktor. Paulit-ulit niyang iniisip kung paanong ang batang babae na ito na hindi kailanman pumasok sa akademya ay naging tulad ng isang makaranasan. Siya ba ay isang henyo? Ang mga pasyenteng inalagaan niya ay, lahat, ay inabandona ng ospital. Ngunit ngayon ay masaya at nagiging malusog sa araw. Iniisip ni Graham kung siya ang nasa lugar niya, magagawa ba niya ang ginawa niya? Hindi, mayroon bang doktor sa mundo na maaaring gawin ang kanyang ginawa? Napangiti talaga siya, nakatingin sa saya na dulot nito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang maliit na sapa. Handa siyang aminin ang pagkatalo. Humihingi siya ng paumanhin kay Rose, dahil pinahintulutan niya ang kanyang sariling mga pagkiling na makita siya bilang isang istorbo. Buong-buo niyang hinusgahan ang hitsura niya. Inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya, at namumula, habang ipinapaalam sa kanya na ito ay ang pagtatatak ng kanilang panata bilang guro at estudyante. At sa ganitong paraan, nangako ang dalawa na magtrabaho ng magkasama sa pagligtas ng mga buhay. Bumalik sa kanyang opisina, kinumpirma ni Viscount Ven ang mga sintomas na binanggit ni Emperor Manchester. Ang pagkumpirma ng sakit na 100% ay diabetes. Ito ay nag-iwan sa kanya upang pag-isipan gayunpaman, kung sinong doktor ang nagbanggit nito. Tinanong niya ang marami sa pinakamatalino mula sa Imperial Cross Hospital, ngunit wala ni isa man sa kanila ang sumangguni sa sakit ng kanyang kamahalan. Dahil alam kung sino mang nagbanggit ng impormasyon sa emperador ay dapat na napakatalino, si Ven ay nadidismaya sa pag-iisip kung sino ito. Bumalik sa quarters ng emperor, inihatid ni Prinsipe Lyndon ang balita na inihahanda ni Ven ang paggamot sa kanyang ama. Nagpapasalamat ang emperador kay Elise. Ngayon hindi lang ang bansang iniligtas niya, kundi pati na rin ang buhay niya. Pakiramdam niya kung si Lady Elise ang magiging empress, siguradong magiging secure ang British Empire sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero salungat, dahil kung may talento siya sa medisina, mas mabuti bang maging doktor siya. Pagkatapos ay inutusan ni Emperor Manchester ang kanyang anak na siyasatin ng teritoryo ng Pierre kung nasaan ang Teresa Hospital, sa paraang iyon ay masisiguro niya kung ano ang kalagayan ni Elise sa kanyang sariling mga mata. Ipinakilala ni Dr. Graham si Rose sa kanyang mga apprentice na doktor. Laking gulat nila nang makita ang isang kabataang noblewoman na dito na nagtatrabaho sa ospital.
Sa pagkakaroon ni Graham na pumunta sa isang pulong, iniwan niya si Hans na namamahala sa pagpapakita sa kanya sa paligid. Ngunit si Hans ay nakakaramdam ng kaba tungkol sa kanya, maling hinuhusgahan si Rose bilang isang batang babae na maaaring himatayan pag nakakita ng dugo. Ipinakita siya ni Hans sa paligid, hanggang sa may dumating na nurse sa kanila, na nagsasabing may pasyenteng nangangailangan. Ito ay isang lalaking may pananakit sa dibdib na nahihirapang huminga. Inutusan ni Hans ang isang nurse na magdala ng electric cardiac defibrillator at si Dr. Graham. Gayunpaman, alam ni Elise na ito ay emergency. Walang oras para magsagawa ng mga pagsubok sa kanyang puso. Mamamatay siya bago pa man dumating si Graham. Nagguantes si Elise, at kumuha ng stethoscope. Sa pagsusuri sa pasyente, napansin niya ang tunog ng paghinga sa kaliwang bahagi na humihina. Ang kanyang jugular vein ay sobrang namamaga ng dugo. Ito ay tiyak na tension pneumothorax. Napakaraming hangin ang tumatakas sa dibdib, at naglalagay ng presyon sa puso, na naging sanhi ng pagkabigla ng lalaki. Pagkatapos ay ipinadala ni Elise sa mga katulong ang disinfectant solution at isang injection needle. Matapos punasan ang dibdib ng lalaki, tinusok niya ito ng karayom para maibsan ang nakakulong na presyon ng hangin. At sa gayon, sa wakas ay nakahinga na ang lalaki. Iniwan si Hans na gulat sa kanyang nakita. Pumasok si Graham para marinig ang paliwanag ni Elise. Ang hangin ay tumatakas sa thoracic cavity ng pasyente, na naglalagay ng presyon sa kanyang mga baga at puso. Kaya ginamit niya ang karayom para palabasin ang nakulong na hangin. At dahil doon, naunawaan na ni Graham ang paggamot na kanyang ginawa. Binati niya si Rose, dahil ang tension pneumothorax ay maaaring mauwi sa kamatayan, kung hindi ito magamot kaagad. Lalo lang nagulat si Hans, dahil alam niyang sikat si Dr. Graham sa hindi pagpuri sa kahit sino. Ang iba pang mga doktor sa likod ni Graham ay humanga rin, nasasabik na kunin ang kaalaman ni Rose. At kinumpirma lamang nito kay Graham na siya ay isang, totoong, henyo. Ang lahat ng nasa ospital ay nagsimulang magsalita sa patahimak na mga bulong tungkol kay Rose, ang kabataang maharlika na mukhang lumaki sa isang maganda, masaya, at protektadong buhay, ngunit kahit papaano ay nakapagsagawa ng mahihirap na pamamaraan na nagligtas sa buhay ng iba. Ngunit hindi alintana ni Elise ang isang pasyente sa harap niya mismo. Maging si Hans ay ipinagmamalaki ito sa kanyang mga kasamahan. Namumula ng binanggit ng kanyang kaibigan na nabighani siya kay Rose at sa kanyang mga talento. Iminungkahi pa niya kay Hans na yayain siya sa festival. Sumasang-ayon si Hans sa ideya, dahil isang beses lang sa isang taon nangyayari ang pagdiriwang, hindi ito magiging kakaiba para sa kanya na dalhin siya dito. Kung iisipin, pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa kanyang kumikinang na aura. Ngunit sino ang hindi mahuhulog sa kanya pagkatapos na panuurin ang kanyang husay at pagpapasya? Matapos marinig ang ulat ni Rose sa pakikitungo sa isang pasyente na na-dislocate ang kanilang braso, ang tingin niya sa kanya ay hindi lamang isang henyo sa medikal na sining, ngunit isang taong nakabisado ang mga ito. Ibig kong sabihin, para siyang muling nagkatawang tao na may mga kakayahan ng isang god-tier doctor mula sa ibang buhay. Maging si Graham ay nalilito sa sarili, nalilito sa kanyang mga iniisip tungkol kay Rose. Nakarinig sila ng mga cheers sa labas, at naaalala ni Dr. Graham na ngayon ang araw ng pagdiriwang. Nangyayari ito ng isang beses lamang sa isang taon, kaya ito ay isang bagay na ine-enjoy ng lahat sa bayan. Kaya sinabihan niya si Rose na dapat ay mag-enjoy siya sa halip na magtrabaho ng anumang overtime. Tumugon siya sa pamamagitan ng pasasalamat at pagbibigay ng isang matamis na ngiti. Dahilan para mamula si Graham at umiwas ng tingin. Ang isang nurse pagkatapos ay pumasok upang sabihin sa kanila ang isang pasyente ay na-admit na may malubhang pinsala. Nasa harapan nila ang isang pasyente na nagngangalang Randall, na may malubhang tama ng bala. Sinabi ni Graham sa kaibigan ni Randall, magiging mahirap ang pagliligtas sa kanya, dahil ang bala ay dumaan sa kanyang spleen. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad dahil wala siyang magagawa para iligtas siya. Ganap na nabalisa, ang kaibigan ni Randall ay hinugot ang crest ng imperial na pamilya, na humihiling ng anumang paraan upang mailigtas ang kanyang kaibigan. Gayunpaman si Graham ay tumitingin lamang ng may pagsisisi, dahil walang paraan sa buong imperyo para sa paggamot sa isang butas na spleen. Habang nagsisimulang tumanggi muli si Graham, sumingit si Elise na nagsasabing gagawin nila ang gawain. Gulat na titig ang blonde na lalaki nang makita siya rito. Palihim kasi itong si Prince Linden na nakadisguise. Kanina habang bumibisita sa bayan kung saan ginaganap ang pista, napansin ng bantay ni Linden, si Randall, na tila hindi mapakali si Linden kamakailan. Gayunpaman, hindi lamang ito kamakailan lamang. Si Linden ay nakadama ng pagkabalisa sa nakalipas na 15 taon, mula nang mamatay ang kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang imperial magic para magkaila ang kanyang sarili. Nilibot nila ang pagdiriwang upang makakuha ng magandang inspeksyon sa bayan.
Nagtungo sila sa isang madilim na eskinita, dahil ito ang pinakamabilis na daan upang makarating sa Teresa Hospital. Hanggang sa dumating ang isang magnanakaw na nagbabanta sa kanila na ibigay ang kanilang mga gamit. Pumasok ang magnanakaw para sa isang welga, ngunit dinasarmahan siya ni Randall sa isang stroke. Gayunpaman, hindi handa si Randall para sa baril na mayroon ang salarin kung sakali. Nabigla si Linda nang marinig si Elise na mahigpit na gagamutan ang pinsala ni Randall, dahil kakaumpisa lang niya sa ospital. Sinabi sa kanya ni Graham na hindi ito posible dahil napakalubha ng sugat. Ngunit siya ay confident, sinasabi sa kanya, tatanggalin lang nila ang spleen niya. Pagkatapos ay naintindihan ito ni Graham. Hindi na kailangang pigilan ang pagdurugo sa loob ng spleen, kung aalisin lang nila ito at itali ang mga daluyan ng dugo, mapapahinto nila ang pagdurugo. Napakasimpleng ideya, gayunpaman, walang nakagawa nito dati, para kay Graham, ang ideya ay revolusyonaryo. Tinanong siya ni Graham kung sino ang dapat na gumanap nito, dahil ito ay higit pa sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Ngunit pareho siya at si Lyndon ay nabigla nang marinig si Rose, ang baguhan na apprentice, na gustong mag-opera ng ganito kahirap, pero tiwala siya na ililigtas niya si Randall. Gayunpaman, kailangan nila ng pangatlong katulong, at lahat ng iba ay abala, nag-aalok si Lyndon na tumulong. Habang pinapanood ni Lyndon si Elise na isinasagawa ang operasyon, naalala niya noong unang ibinalita ng kanyang ama ang kanyang engagement sa kanya. Para sa tinagal ng panahon, naisip niya na wala siyang pakialam kung sino ang engaged niya, pero kung paano siya ngayon, nahuhulog na kaya siya sa kanya. Natapos ang operasyon sa tagumpay. Si Lyndon sa ilalim ng alias ni Ron, ay nagpasalamat kay Elise sa pagligtas kay Randall. Pagkatapos ay nagsimula siyang bumangon para umalis, ngunit napansin ni Elise na namumutla siya. Kaya gusto niyang suriin ang kanyang temperatura. Ngunit humiwalay siya, namula, nagdahilan kung bakit hindi siya masusuri. Sa huli ay dinala niya si Randall sa bahay para gumaling. Pagbalik sa ospital, iniabot ni Elise ang kanyang ulat mula sa operasyon. At nagulat si Graham sa kung gaano kahirap ang kanyang sulat kamay na nakuha ni Viscount Venn ang ulat, nasa sabik na ipaliwanag ang mahimalang hindi kailanman nakitang splenectomy. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ng punong doktor mula sa ospital ng Teresa, na ang nasa harapan niya ay isang kasinungalingan, at sinabing hindi posible ang operasyon. Ngunit si Viscount Venn ay nagsalita pabalik, dahil ang mismong operasyon na ito ay ginawa sa ospital na pinanggalingan ng doktor. Iniwan siyang maniwala na si Graham ang gumanap nito. Pumasok ang isa sa mga nurse dahil tinawag ng direktor si Graham para ipaliwanag ang operasyon ni Randall. Kaya't isinama niya si Elise habang papunta sila sa opisina ng direktor. Habang nagsasala sa mga libro, nahulog si Lyndon, at sa kabutihang palad ay naroon si Len upang saluhin siya. Iminungkahi ni Len na kung masama ang pakiramdam ng prinsipe, dapat siyang pumunta sa ospital. Ngunit nang tumugon ang prinsipe ay hindi na kailangan dahil ito ay banayad na pagkahilo, naalala niya na sinabi ni Elise na maaaring ito ay sintomas ng iba. Nang pumasok sina Graham at Elise sa opisina ng direktor, napansin niya ang Viscount na si Venn. Gayunpaman, nang i-dismiss siya ng direktor bilang isang bagong katulong, walang ibang iniisip si Venn kundi ang, mukhang pamilyar ang babae. Hindi maganda para kay Elise. Si Venn ay nagsasagawa ng kanyang mga medikal na pagsusulit mula noong siya ay maliit. Ngunit sa palagay niya ay hindi posible para sa masamang kontrabida na maging apprentice ng doktor. At itinaas lamang ang pagkahawig kay Elise bilang katakataka. Tinanong ni Venn si Graham kung paano niya isinagawa ang operasyon, ngunit syempre binigay niya ang lahat ng kredito kay Rose. Nagsasawa na ang direktor na marinig ang gawa-gawang kwento, dahil bagong-bago siya sa mundong ito sa medisina. Ngunit kinumpirma niya ang mga pag-aangkin, na sinasabi na palagi niyang nais na maging isang doktor. Pinag-aralan niya ang batayan ng modernong medisina sa panahong ito. At ang kanyang dahilan para sa kung paano niya alam na ang operasyon ay gagana, ay na siya ay palaging naghahanap ng mas mahusay na mga paraan ng paggamot. Ngunit syempre, hindi niya masasabi sa kanila na siya ay isang doktor na antas ng Diyos sa nakaraang buhay. Ang direktor ay nagtatanong kung siya ay gumawa ng splenectomy procedure ng mag-isa. Ginawa niya, at ipinaliwanag pa niya kung ano mismo ang nangyari at kung paano gagawin ang operasyon. Hindi pa rin makapaniwala ang direktor sa kanyang narinig. Ito ay kalokohan. Gayunpaman, mas masaya si Viscount Venn, na inalok pa nga siya na sumama sa kanya para magtrabaho sa Imperial Cross Hospital. Ang Imperial Cross Hospital ay ang pinakadakilang institusyong medikal ng imperyo. Gayunpaman, upang magtrabaho doon, kakailanganin niyang pumasa sa medikal na pagsusuri. Kung saan si Emperor Manchester ay sinabihan si Venn na hirapan ang pagsusulit ngayong taon. Iniisip ng direktor na walang paraan na makapasa siya, gayunpaman, naniniwala si Graham na kakayanin niya. Ang tingin niya kay Rose ay isang tunay na henyo, na siyang nagtataglay ng mas malalaking kakayahan kaysa sa anuman na doktor na nakilala niya. Handa pa siyang magpakumbaba, at sabihing mas magaling siya sa kanya.
Kaya sa pamamagitan nito at tiwala ni Rose, nakakakuha siya ng mga sulat ng rekomendasyon mula sa kanilang tatlo para kumuha ng mga medikal na pagsusulit. Habang naglilinis ng ospital, inisip ni Elise ang kanyang engagement noong kaarawan ng emperador. Noon, naniniwala ang kontrabida na ito na isang masayang kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Pero, hindi siya minahal ng taong mahal niya bilang kapalit. Ni minsan ay hindi niya nakitang ngumiti si Linden. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mangyayari ang kanyang anunsyo, dahil ibang landas ang pinili niya. Bumisita si Ron, at nagtama ang mga mata, tahimik na nakatingin saglit. Sa una ay sinabi niya na hindi siya dumating para sa anumang dahilan at sinubukang lumayo. Ngunit pinigilan siya ni Elise, alam niyang bumalik siya para sa paggamot na iminungkahi niya. Sa kanyang opisina, nagtatanong siya ng mga probing questions para malaman kung ano ang sakit niya. Sa una ay iniisip niya na nag-aaksaya siya ng kanyang oras, dahil hindi man lang matukoy ng doktor sa Imperial Cross ang kanyang karamdaman. Bigla niyang hinawakan ang kamay nito para tingnan ang temperatura nito, at tiyak na nag-iinit ang mukha nito. Napansin niyang medyo malamig ang kamay nito. Kaya nagpasya siyang suriin ang kanyang leeg sa susunod, hindi pinapaganda ang kalagayan ng kanyang puso. Iniisip niya kung ganito siya sa ibang mga pasyente. Pagkatapos ay natukoy niya na mayroon siyang subacute thyroiditis. Ang thyroid ay kung saan ang thyroid hormone, na kumokontrol sa gasolina ng ating katawan, ay nilikha. Kapag namamaga ang glandula, maglalabas ito ng mas kaunting hormone na nagre-regulate ng temperatura. Ngunit ito ay madaling malulutas sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng ilang gamot. Ngunit kahit na inumin niya ito, kakailanganin niyang bumalik siya sa loob ng 3 araw, at kailangan regular siyang bumisita sa susunod na 2 buwan, sa paraang iyon ay masuri niya ang kanyang kondisyon at maisaayos ang mga dosis kung kinakailangan. Kaya panapanahon silang nagkikita para sa mga paggamot ni Ron. Hanggang sa kanilang huling pagbisita, kung saan sinabi niya sa kanya na mabuti na siya ngayon. At halos madismaya siya na tapos na siyang magkasakit dahil hindi na niya ito makikita. Gayunpaman, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina, mas mabuti ang pakiramdam kaysa dati. Nakatingin siya sa bintana niya, at tumungo sa ospital pabalik sa kanyang Ron disguise upang maghanap ng mga dahilan para makatabi si Elise. Kung tutuusin, hindi niya masabi sa kanya ng diretso na gusto lang niyang makita ang mukha nito. Tinutulungan niya itong buhatin ang balde ng tubig, at nag-aalok na tumulong sa paglilinis ng ospital. Gayunpaman, hindi pa siya naglinis noon sa kanyang buhay. Kaya nag-aalok siya na turuan siya. Magkalapit sila, isang scrub bin na magkasama. Nang matapos sila, pinasalamatan siya ni Elise sa lahat ng tulong, at muli niyang nakuha ang puso niya. Medyo nalungkot siya nang marinig niyang tinawag siya nitong Ron. Pero ngayon ko lang nalaman kung gaano kaganda ang ngiti niya. Nang gabing iyon, bumalik sa opisina ni Linden, nagtanong si Len kung saan siya pumupunta kamakailan, na iniwan ang bundok ng naipon na trabaho. Pero ang gusto lang malaman ni Linden ay kung ano ang gusto ni Elise. Tulad ng gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang pasasalamat. Kaya ipinaliwanag ni Len na gusto niya ang strawberry cake, mango pudding, banana tarts, ayaw sa gatas. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ng prinsipe. Gusto niyang bigyan siya ng isang bagay na karapat-dapat na regalo sa isang babae. Ngunit ang akala niya ay maganda, mabilis na nalaman ni Linden na walang patutunguhan ang pag-uusap na ito, dahil si Len ay isang taong laging seryoso sa pagtatrabaho. Hanggang sa nagmungkahi si Len ng mga hiyas, dahil ang kanyang kapatid na babae ay palaging nagugustuhan ang nakasisilaw, magarbong mga bagay. Ngunit gayunpaman, sa ilang kadahilanan kung paano siya kasalukuyang, hindi maisip ni Linden na gusto niya ang mga hiyas sa parehong paraan. Sinusubukan niyang iharap sa kanya ang isang hiyas, ngunit sinabi nitong, hindi salamat. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na ito ay isang regalo para sa pagligtas kay Randall noong isang araw, gayunpaman hindi niya ito matatanggap, dahil ginawa lang niya ang dapat gawin ng isang doktor. Ngunit nararamdaman pa rin ni Ron na hindi siya mapakali hanggat hindi niya nababayaran ang kanyang utang sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Elise ay sapat na ang bayad sa pagpapagamot. Gayunpaman, tama si Len, gusto niya ng strawberry cake. Maliban sa hindi siya papayagan ng kanyang pamilya na kumain ito ng madalas. Pagkatapos ay binanggit ni Linden na gusto niya ang mango pudding, banana tarts, at ayaw niya sa gatas. Pero nagtataka siya kung paano niya nalaman iyon. Umiti lang si Linden na sinasabi sa kanya mula ngayon, hahayaan niya siyang kumain hanggat gusto niya. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niyang magdala ng kagalakan sa babaeng ito na kanyang minahal. Sa palasyo, tinanong ng emperador ang direktor tungkol sa performance ni Rose sa pagtatrabaho sa ospital. At kinumpirma ng direktor na lampas sa isang anino ng pagdududa, siya ay isang henyo. Para siyang ipinanganak para maging doktor. Pagkatapos ay umalis ang direktor. Ipinahayag ni Sir Bent na anuman ang mangyari, kailangang maging empress si Elise at maglingkod sa kaharian. Siya ang nagmungkahi na itaas ang kahirapan ng medical exams para mahirapan siyang makapasa.
Iminumungkahi din niya sa Emperor na ipahayag ang engagement ni Elise kay Lyndon sa kanyang kaarawan, kahit na nangako ang Emperador na hintayin ang kanilang pustahan na matapos. Ngunit may mahalagang plano si Bent na isabatas, habang nakikita natin si Elise na masayang nagtatrabaho sa Teresa Hospital. Ang araw kung kailan ipagdiriwang ang kaarawan ni Emperor Winchester ay dumating. Kasabay ng mga taong nagbubunyi mabuhay ang Romanovs at Longbritia. Sa palasyo, dumating si Elise de Clorans kasama ang kanyang pamilya upang saksihan ang malaking pagtitipo ng mga naghahanap upang parangalan ang magnanimous emperor. Habang naglalakad ang pamilya Clorans, nagkomento ang mga tao sa kagandahan at kariktan ni Elise. Maliban sa isang babae na hindi masyadong masaya, nagsimula ang kasiyahan at nakita ni Elise ang kanyang sarili na mag-isa sa gitna ng karamihan, kahit na ang iba pa sa kanyang pamilya ay tila maayos na nakikisama. Pero ang bumabagabag lang sa kanya ay gusto niyang umuwi para mag-aral, malapit na ang petsa ng pagsusulit ng manggagamot. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang pagdalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador ay isang tungkulin para sa mga maharlika na miyembro ng pamilya. Pagkatapos ay naalertuhan siya na maaaring narito rin si Mikhail. Sa unang buhay niya, siya lang ang kaibigan niya. Kahit na ang kanyang asawang si Lyndon ay nagagalit sa kanyang kawalan ng pagkilala. Palaging inaaliw siya ni Mikhail. Ang mga sagupaan sa ibang mga bansa ay hindi lamang ang tunggalian sa imperyo. Naroon ang faction ng pamilya ng imperial na pinamumunuan ng kanyang ama, si Duque Clorans. At ang magkasalungat na pangkat ng mga maharlika, na sumusuporta sa ikatlong prinsipe, na pinamumunuan ng House of Child. Sa isang mapagpanggap na tono ay narinig natin si Julian de Child na nagsasabing, ang tagal na, hindi ba, binibini Clorans. Naalala ngayon ni Elise na dahil ang kanilang mga pamilya ay mula sa magkasalungat na faction, ang dalawa ay hindi naging magkasundo, palaging nag-aaway na parang pusa at aso. Ngunit ang pinakamalaking dahilan ng kanilang pag-aaway ay pareho silang may madamdaming damdamin para sa Crown Prince na si Lyndon. Kung iisipin, wala talagang magandang dahilan para mag-away silang dalawa. Lumapit si Julian sa mukha ni Elise, nagtatanong kung bakit siya nalilito. Kaya gumawa siya ng dahilan na may naaalala lang siya sa nakaraan. Dahil syempre, hindi niya maipaliwanag na siya ay parehong reincarnated at isekade sa lahat ng kanyang mga alaala mula sa isang nakaraang timeline. Iniisip ni Julian kung iniisip ni Elise ang oras na naglagay siya ng poloko sa kanyang mesa. O baka sa kapistahan noong nakaraang taon, nang ihagis ni Elise ang sapatos ni Julian sa lawa. O baka naman noong, aksidente, na natapon ni Elise ang tsaa sa ulo ni Julian dahil nakita niya ang isang insekto. Teka, bakit siya pinili ng emperador at Bent na maging empress muli? Ngayong naaalala na niya kung gaano siya kakilakilabot kay Julian, humingi ng tawad si Elise nang may matinding pagsisisi. Ngunit ang nakitang pagyuko ni Elise ay talagang nagpaisip kay Julian. Nagtataka siya kung saan ito nanggagaling o kung ito ay isang uri ng kalokohan. Gayunpaman si Elise na nakayuko, sinabi kay Julian na hindi ito kalokohan. Napagtanto niya kung gaano kasama ang kanyang pag-uugali. Si Julian, bumantong hininga, at sinabihan si Elise na itaas ang kanyang ulo. Kahit na ang pagbibigay ng medyo nakakaakit na hitsura, binanggit niya si Elise ay tila iba kahit papaano. Pagkatapos ay narinig nila ang isa sa mga kabalyero na nagpahayag ng pagdating ni Crown Prince Lyndon. At ang mga tao ay nagulat na siya ay narito sa oras, dahil ang prinsipe ay hindi mahilig sa mga pagdiriwang. Tumingin si Lyndon sa gitna ng karamihan, hanggang sa makita niya si Elise. At nagtataka siya kung nakatingin ito sa kanya. Hindi, sa isip niya, walang paraan na maaaring tumingin siya sa direksyon niya. Gayunpaman si Julian na may mga kamay sa puso at namumula ang mukha, ay naniniwala na ang prinsipe ay nakatitig sa kanya. Nagsisimula siyang mahulog, na parang sobrang dramatiko. Ngunit sinuri ni Elise ang kanyang ulo, at masasabing mayroon talaga siyang matinding lagnat. Hiniling ni Elise kay Julian na humiga, gayunpaman, ipinaalala ni Julian sa kanya na tungkulin ng isang maharlika na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador. Ngunit gayon din, hindi niya ipagpapalit ang kanyang oras malapit sa prinsipe para sa anumang bagay sa mundo. Alam iyon ni Elise sa kasamaang palad, dahil sa posisyon ni Julian sa politika. Mayroong bangin sa pagitan niya at ng prinsipe na mas malalim kaysa sa pagitan ni Romeo at Juliet. Ngunit kahit na ang kanyang pamilya ay nangunguna sa pangkat ng kaaway, si Julian ay nagmamalasakit pa rin sa prinsipe. Si Julian bilang isang tao ay parehong maalab at marangal. Isang taong pinaniniwalaan ni Elise na karapat-dapat na maging crown princess at kalaunan, ang empress. Biglang lumitaw si Chris para sabihin kay Elise na hindi siya dapat nakikipag-ugnayan sa anak ng child house at dinadala siya, habang ang mga nanunood ay nakatitig kay Elise. Bagay na ikinagalit ni Lyndon. Sinalubong ni Len ang biglaang pagkadismaya ni Lyndon. Ngunit, itinatanggi niya ang anumang bagay na mali. Patuloy na pinipindot ni Len ang bagay na iyon, na nagpaisip kay Lyndon kung ang pagiging dense ay tumatakbo sa kanilang pamilya.
Pagkatapos ay nakita ni Linden si Elise na pinapanood si Julian na hinila palayo, at dumating sa konklusyon na maaari na interesado si Elise sa pagsasayaw. Gayunpaman, talagang nag-aalala lang siya tungkol sa pagbagsak ni Julian dahil siya ay may sakit. Gayunpaman, hindi lang siya ang lalaking gustong mapalapit kay Elise, habang ang ilang mga lalaki ay umaaligid sa kanya para sa kanilang pagkakataong sumayaw. Alam ni Elise na ang pagtanggi ng walang partikular na dahilan ay maituturing na walang galang. Kaya nag-aatubili siyang pumunta upang tanggapin ang isa sa kanila para sa isang sayaw, ngunit pumasok si Linden upang pigilan ito. At hiniling sa kanya na sumayaw, ninakaw siya mismo sa harap nila, isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang gumagalaw sila sa sahig, tinanong ni Elise si Linden kung bakit niya ito inimbitahan na sumayaw, dahil hindi naman talaga niya ito binigyan ng konsiderasyon noon. Wala siyang ideya na pasyente siya na si Ron sa mga nakaraang pagbisita niya, o kung paano nagbago ang kanyang damdamin. Kaya nung sinagot niya, gusto niya lang. Sa isip niya, nadidismaya siya, dahil syempre, imposibleng ang kanyang kamahalan ay gustong makipagsayaw sa kanya. Ang lahat ng ito, habang siya ay nahihiya at sinasabi sa kanya na natutuwa siyang natulungan siyang lumayo sa mga taong iyon. At ang mga tao ay tumitig at nagkomento tungkol sa kung paano kumilos ang dalawa ng perpektong magkasama. Narinig nila na ang fiancé ng prinsipe ay dapat na ipahayag ngayon, at dumating sa conclusion na oo, ito ay dapat na si Elise. Naalala ni Elise ang nakaraan kung saan kailangan niyang magsanay ng may lagnat upang makasabay sa pangunguna ng prinsipe habang sumasayaw. Sa unang pagkakataon na nakasayaw niya si Linden, ang hindi pagsunod sa kanyang pangunguna ay parehong nakakahiya at nakakadismaya para sa kanya. Siya ay madalas na nagsasanay ng sobra, na ang kanyang mga paa ay namamaga sa lahat ng oras. Pakiramdam niya ay kabalintunaan na sa wakas ay magagamit niya ang mga kasanayang iyon ngayon. Bumalik ang kanyang isip sa kalagayan ni Julian Child, na nag-aalala sa kanyang kalusugan. Napansin ni Linden na patuloy siyang nakatingin kay Julian, kaya sumasayaw ito habang dahan-daang lumapit kay Julian at sa kanyang kasama sa sayaw. Nang matapos ni Julian ang kanyang sayaw, nagsimula siyang mag-collapse, at sinalo siya ni Elise. Pasaway siya sa sobrang pagtutulak sa sarili kahit nilalagnat siya. Sinabihan siyang umuwi at magpahinga. Ngunit tumanggi si Julian, dahil ang pagliban sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador ay makakasira sa karangalan ng kanyang pamilya. Kaya sumingit si Linden para sabihin sa mga babae na sumama sa kanya. At si Julian ay nasa sabik na sundan ang kanyang crush. Inakay niya ang dalawa sa lounge kung saan karaniwang nagpapahinga ang pamilya ng imperial. Ayaw magpataw ni Julian. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Linden na kung tungkulin ng isang maharlika na dumalo sa mga pagdiriwang ng kaarawan, tungkulin ng imperial na pamilya na tulungan sila kapag nangangailangan. Nagpapahinga si Julian, at sa labas ng pinto, sinabi ni Elise kay Linden na gusto niyang manatili kay Julian dahil gusto niyang alagaan siya. Sinabi ni Linden na si Elise ay tila ganoon sa lahat. At ang kanyang komento ay medyo nakalilito sa kanyang ibig sabihin. Pero umiwas lang siya nang hindi nagpapaliwanag. Sinuri ni Elise ang kalagayan ni Julian, at good news, parang mas pantay ang paghinga niya. Pagkatapos ay pumasok ang isang babae upang ipaalam sa kanila na oras na para sa pagdiriwang ng address ni Emperor Manchester. Naalala ni Elise ang matandang babaeng ito. Siya si Duchess Harbour, na mula sa isang dakilang bahay na maharlika sa kanluran na may kaugnayan sa dugo sa pamilya ng imperial. Sinabi ng Duchess kay Elise na dapat siyang magtungo sa bulwagan. Ngunit nang magsimulang sumakit ang kanyang mga binti, nahuli ni Elise ang sakit na nararanasan ng Duchess. Sa pag-alis ng Duchess Harbour, pinaghihinalaan ni Elise na maaari siyang magkaroon ng sakit na Parkinson. Isang sakit kung saan ang mga nerve cell ay nagsisimulang bumagsak at nagiging sanhi ng pagbaba ng paggana ng motor sa buong katawan. Sa kanyang nakaraang buhay, naalala niya ang dukesa na nawalan ng buhay nang ang pagkain ay napunta sa kanyang respiratory tract. Gayunpaman, ang oras upang harapin iyon ay hindi ngayon, dahil nagising na si Julian. Inihatid siya ni Elise sa bulwagan. Nagkomento na ito ay kahangahangang babalik sila sa oras para sa address ng emperador. Tiyak na napakatatag ni Julian dahil sa kanyang magagandang gawi sa araw-araw. Medyo namula si Julian, at salamat kay Elise para sa lahat. Ngunit ang mabait na puso ni Elise ay tunay na walang iniisip tungkol dito. Ginagawa lang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tiyak na iba ang mga bagay kaysa sa nakaraang buhay ni Elise, dahil gustong-gusto ni Julian na makasama siya sa tiya minsan. Ang mga tao ay naghihintay sa pag-asa, habang ang Emperador Manchester ay dumating. Pinupuri niya sila para sa kanilang hindi kapani-paniwalang katapatan, at lahat ng bagay na yon. Ngunit pagdating sa karne ng mga bagay, mayroon siyang mahalagang anunsyo. Tungkol sa fiancé ni Linden, ikinalulungkot niyang ipinaalam sa mga taong wala pa sa edad ang pinili nilang dalaga. At si Elise ay nakatitig ng may kaba, dahil hindi siya makapaniwala na ipahayag nila ang kanyang engagement kay Linden na ang kanyang pusta laban sa emperador ay ongoing pa rin.
Ipinaliwanag ng emperador sa mga tao na habang walang masama sa babaeng ito na wala pa sa edad, mayroon siyang personal na pangako sa kanila. At kaya, ang opisyal na anunsyo ay darating pagkatapos na si Elise ay nasa edad na. Nagsimulang magsalita ang mga tao, matapos marinig ang tunog ng pangalan ni Elise. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, o kung bakit sasabihin ng emperador ang kanyang pangalan sa lahat. Ibig kong sabihin, ano ang punto nito at hindi lamang opisyal na inihayag ang kanilang kasal. Siguradong durog na durog si Julian. Ngunit kasama nito, sinabi ni Emperor Winchester sa lahat na ipagpatuloy ang party sa mga kasiyahan at umalis siya. Halos himatayan muli si Julian, ngunit sa kabutihang palad ay nahuli siya ni Prinsipe Mikhail, na nagsasabi sa kanya na panatilihing tahimik ang kanyang appearance dahil narito siya ng palihim. Na may palihis na tono, paalala niya, "So, yun yung babaeng magiging fiancé ng kuya ko, tama ba?" Habang nababaliw si Elise, nakaramdam ng PTSD sa takot na naranasan niya sa kanyang unang buhay. Nakatayo na nalulumbay, alam na maaari siyang magduso muli sa parehong kapalaran sa kanyang engagement kay Linda na karaniwang inihayag. Habang magkasamang naglalakad sina Winchester at Bent, sinabi ni Winchester kay Bent na dalhin si Elise sa kanya, at masama ang pakiramdam sa pagdaan niya sa pagsubok na ito. Pero gusto niyang sagutin ang anumang tanong niya. Ang Emperor at Elise ay nakaupo sa magkatapat, habang si Elise ay nagtatampo. Iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanilang pustahan. Isang pustahan na magtatagal hanggang sa coming of age niya, dapat may oras pa siya. Kinukumpirma ni Winchester na ang pusta ay talagang nagpapatuloy pa rin, na ikinagulat niya nang mapatingin siya. Ngunit ang mabait na emperador ay hindi sisira sa anumang mga pangako. Kaya lang walang formal announcement kaya kung mananalo si Elise, pwede pa rin niyang bawiin ang sinabi niya. Nag-aalala si Elise para sa reputasyon ng emperador, ngunit tiniyak ni Bent na walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, nagdududa siya na makakamit niya ang pagpapatunay na ang kanyang halaga bilang isang doktor ay lalampas sa kanyang halaga bilang isang empress. Iniisip ni Winchester si Elise na parang sarili niyang anak. Iginagalang niya ang kanyang determinasyon, ngunit ang totoo, gusto niyang pakasalan niya at suportahan si Lyndon, na bahagi ng dahilan kung bakit niya inihayag ang mga bagay sa ganitong paraan. Nagtataka siya kung bakit mahal na mahal siya ng emperador. Dahil ba mahalaga sa kanya ang kanyang ama? O dahil sa kinikilos niya noong isang araw? Gayunpaman, nakatitig lamang siya sa gulat. Sinabi ni Emperor Winchester, ang bansang ito ay may maraming natatanging doktor, hindi ba? Ngunit, ikaw, lamang ang maaaring maging empress nito. Mukhang malungkot si Elise dahil pinatimbang ng emperador ang kahalagahan ng pagiging empress kaysa sa pagiging isang doktor. Ipinaalala niya sa kanya na makakasama niya ang kanyang anak, tulad ng gusto niya noon. Nakikiusap siya sa kanya na muling isaalang-alang ang kabigatan ng sinasabi ng hari, ngunit wala pa rin siyang balak na tapusin ang pustahan dito. Habang siya ay patuloy na nag-aaral ng masigasig para sa medikal na pagsusulit, ang kanyang kapatid na si Chris, ay pumasok sa kanyang silid upang suriin siya. Lalo na ang pag-alam na ang mga pagdiriwang ng kaarawan ay patuloy ay hinikayat siya ni Chris na matulog dahil magkakaroon siya ng maagang umaga. Ngunit kahit na siya ay seryoso sa kanyang pagpapatuloy, si Chris ay nag-aalala lang sa kanyang pagtulog. Sa sumunod na araw sa pagdiriwang, napaliligiran si Elise ng ilang maharlika na binabati siya sa kanyang engagement kay Prince Lyndon. Ngunit hindi siya masyadong nasasabik tungkol dito. Nagmasid siya para tingnan si Julian, tinanong ang tungkol sa kanya. Ngunit walang nakakita sa Lady Child na alam ni Julian ang pag-ibig kay Lyndon, ang anunsyo ay nakagulat sa kanya at gustong magpaliwanag ng maayos kay Julian. Bigla tayong nakarinig ng mga pinggan na nahulog sa sahig. Tumatawag sa isang doktor ang lalaki, bumagsak ang isang babae, ito ay si Duchess Harbour. Ang babae na inassess ni Elise na may sakit na Parkinson. Si Elise ay tumakbo, napansin ng Duchess na nasasakal sa pagkain na nakabara sa kanyang lalamunan. Kinukolekta ni Elise ang sarili, makatwirang iniisip ang susunod niyang gagawin. Sinusubukan niyang gisingin ang Duchess para lamang makita na siya ay nawala ng malay at nagpapakita ng cyanosis, isang malabughaw na pagkawalan ng kulay ng balat na nagreresulta mula sa hindi sapat na oxygenation ng kanyang dugo. Si Elise ay nagsimulang magsagawa ng Heimlich maneuver, ngunit ito lamang ay hindi gumagana. Kaya, may isang paraan na lang na natitira para magamit niya. Sa kabutihang palad, palaging may dalang antiseptic na nakabatay sa alkohol si Elise sa lahat ng oras, kadalasan upang maiwasan ang mga impeksyon. Kumuha siya ng dining knife, at binuhusan ito ng antiseptic. May sumigaw kay Elise, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit wala siyang hinihikayat na makialam, upang magkaroon ng pagkakataon ang Duchess na mabuhay. Itinutok niya ang talim, na nangangako sa lahat na maliligtas niya ang Duchess. Plano niyang gumawa ng isang paghiwa sa leeg, upang masiguro ang isang daanan ng hangin. Isang gawain na, dapat, gawin sa loob ng 30 segundo. Siya ay nag-lock in, at naghiwa, mabuti, halos hindi niya makita ang pagkain.
Kumuha siya ng straw, at itinanam ito sa leeg ng Duchess, na ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na huminga, kahit na walang malay. Si Elise ay nakahinga ng maluwag sa lahat, gayunpaman, lahat ay nakatingin, na bigla. Alam niyang walang anumang precedent ng pagsasagawa ng tracheotomy sa mundong ito. Kaya ito ay, malamang, na maging isang seryosong bagay. Lumapit ang mga kabalyero upang samahan si Elise para sa interogasyon. Tinanggap niya, gayunpaman, gusto niyang maghatid din sila ng mensahe. Dahil ito ay apurahan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ilipat ang Duchess Harbor sa isang operating room para sa paggamot na ito. Kaya hindi isinagawa ang pagdidisimpekta sa ilalim ng mainam na mga kalagayan, ibig sabihin ay may panganib pa rin ang impeksyon. Kailangan niya ng staff sa Imperial Cross Hospital para disimpektahin muli ang leeg ng Duchess. Ang mga kabalyero ay maaari lamang mag-react sa kakaibang dami ng kaalaman na lumalabas sa mga lobby ni Elise. Ngunit tinanggap nila ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay inihatid nila siya palabas, at nakita nating pinagmamasdan siya ni Prinsipe Mikhail sa buong oras. Iniulat ni Sir Bent na ang Duchess Harbor ay naligtas mula sa pintuan ng kamatayan. At kinikilala ng hari na kailangan nilang, muli, magpasalamat kay Elise. Gayunpaman, sa ngayon, siya ay inilagay sa Hundreds household, dahil ayaw nilang ilagay siya sa isang selda ng kulungan, ngunit kailangan niyang ilagay sa isang lugar. Nag-aalala si Bent sa magiging resulta nito. Dahil ang reputasyon ni Elise bilang isang doktor ay tiyak na tataas, well syempre mangyayari ito. Iniligtas niya ang isang tao na bahagi ng pamilya ng imperial, na sa kasamaang palad para sa kanila, susuportahan ang opinyon ng publiko para maging doktor siya. Iminumungkahi ni Sir Bent na kontrahin nila ito, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang tao na makahanap ng kapintasan sa paraan ng pagsasagawa ng pamamaraan ni Elise, lalo na ang paggamit ng isang kagamitan sa pagkain sa paghiwa. Sa paraan nila, maaari nilang ikulong si Elise sa Hundreds House, na ginagawang hindi niya makuha ang mga medikal na pagsusulit. Pinahintulutan ng emperador ang planong ito, at inutusan si Bent na ipatawag ang pinakamahuhusay na doktor ng kanilang bansa sa pag-asang mahanap ang kapintasan na ito. Sa Hundreds household, sinisigawan ni Chris si Elise, pinapagalitan siya dahil sa mga kalokohang ginawa niya. At kahit na humihingi siya ng tawad, hindi naniniwala si Chris sa kanya dahil hiniwa niya ang leeg ng Duchess. Isang bagay na karaniwang naglalagay sa kanya sa bilangguan. Tinanong siya ni Chris kung mangyayaring ito muli, ano ang gagawin niya? Well, bilang Dr. Villainous natin, kung may pasyente sa harap niya, ililigtas niya sila. Handa na si Chris na pag-alitan pa siya kaya medyo natakot si Elise. Gayunpaman, mas mataktikang lumapit si Len. Sa pagsasabing naiintindihan nila ni Chris na kumilos siya sa paraang iligtas ang Duchess, at na kahit sino ay pupurihin ang kanyang pagbibigay ng medikal na paggamot bilang isang gawa ng katapangan. Ngunit hindi napigilan ni Chris ang kanyang pagsigaw. Ang pagsasabi na ang pagligtas sa Duchess ay hindi sapat na dahilan para ilagay sa panganib ang sarili. Sa pagpapagalit sa kanya ni Chris at papuri sa kanya ni Len, ito ay tila kabaligtaran ng kung ano ang karaniwang mangyayari para kay Elise. Ipinagpapatuloy ni Elise ang kanyang pag-aaral sa medikal na pagsusulit hanggang sa gabi. Pagod na pagod sa lahat ng mga text na kailangan niyang basahin. Sa huli ay nahulog siya sa kanyang mesa, sa isang idlip. Nanaginip siya tungkol sa isang pagkakataon na may sasabihin sa kanya si Mikhail. Ngunit hindi niya nailabas ang kanyang mga salita. Ang tanging sinasabi para sa kanya na alagaan ang kanyang sarili, habang siya ay nawala. At nakikita natin siyang umiiyak sa kanyang pagtulog na binibigkas ang mga salita, "Wag please, hindi ka pwedeng mamatay." Habang nakikita natin na si Prinsipe Lyndon ay pumunta sa kanya. Narinig niyang dinala siya sa kustodiya, kaya pumunta siya upang suriin siya. Ngunit nagtataka kung anong uri ng panaginip ang kailangan niyang umiyak ng ganito. Napaluha siya, at naisip niyang, huwag kang umiyak, kapag nakikita kitang nahihirapan, hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Isang sakit na sapat upang sirain ang kanyang panata na hindi na babalik sa tore ng dugong ito. Pinunasan niya ang mga luha ni Elise, at hinihiling na managinip siya ng magagandang bagay. Ngunit habang umaalis siya, nakita natin si Mikhail. Paulihis na sinasabing hindi niya nakitang ganito ang kanyang kuya. Pinagmamasdan siya ni Mikhail mula sa malayo, napansin ang interes ng kanyang kapatid sa kanya. Sa pag-iisip, oras na para kulitin siya ng kaunti. Habang nawawala sa pag-iisip si Elise, biglang lumitaw si Mikhail upang itanong kung ano ang kanyang binabasa. Napatalon siya sa gulat, at humingi ng tawad si Prinsipe Mikhail, lalo na't ito, ang unang pagkakataon na sila ay nag-usap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsipe, si Mikhail de Romanov. Ngunit nagtataka kung dapat ba niyang ipakita ang kanyang sarili, dahil, siya ay karibal sa politika ni Lyndon. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya, kung matutulala siya sa gulat. Gayunpaman, mas nabigla, siya nang makitang umiiyak si Elise. Sinasabing, Neil, ikaw ba talaga yan?
Nagtataka siya kung paano niya nalaman ang palayaw niya. Humihingi siya ng tawad, na sinasabing huwag siyang pansinin, at formal na nagpakilala. Hindi maintindihan ni Mikhail, ngunit nang makita niya si Elise, nakaramdam siya ng kalungkutan sa mga mata nito. Aalis na siya, ngunit makikita niya ito sa paligid. Dahil dito rin siya nakakulong dahil sa pagnanakaw ng ilan sa mga inumin ng kanyang ama sa pagdiriwang ng kaarawan. Kaya siya ay nakakulong upang pagnilayan ang kanyang mga aksyon, ngunit hindi binibili ni Elise na naaawa siya sa lahat. Sa Winchester's throne room, nandoon ang mga doktor na sina Viscount Venn at Graham para magbigay ng kanilang mga ulat. Namangha ang Emperor at Bent nang marinig na ang pag-opera ni Elise ay perpekto. Bulalas ni Venn na nasa sabik siyang makita ang paggamot na ito na napakadelikado, walang sino man ang nakasubok nito. Ngunit ang mga kasanayang medikal ni Elise ay tila higit sa lahat ng kasalukuyang mga medikal na propesyonal sa bansa. Nagtataka si Emperor Winchester kung ito ay isang kathang-isip lamang. Gayunpaman, si Venn ay mas nasasabik lamang na sabihin pagkatapos basahin ang kanyang medikal na ulat, na ang pagpoposisyon at paraan ng paghiwa ay pinakamainam at inilarawan ng tumpak. Habang si Winchester at Bent ay nawawala dito, sinabi ni Viscount Venn sa dalawa na ang kanyang trabaho ay kailangang ma-publish bilang isang treatise upang isulong ang kasalukuyang antas ng medikal na agham. Iniisip ni Winchester na wala si Venn sa kanyang rocker, kaya tinanong niya ang opinyon ni Graham tungkol dito, para lamang sa kanya upang makumpirma na si Elise ay isang ganap na henyo. Isang bagay na kusa niyang itataya ang kanyang reputasyon. Masasabi ng emperador na siya ay natalo. Kaya inutusan niya si Bent na pakawalan ang dalaga, at mas nasasabik si Venn, dahil pinayagan siyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang skillset. Nakikita natin si Elise na nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, si Mikhail lang ang pumasok. Naiinip siya, dahil gusto niyang may makakalaro. At nang kunin niya ang kanyang komplikadong libro, ipinaliwanag niya na kailangan niyang ipasa ang kanyang medikal na pagsusulit at maging isang doktor. Sinabi ni Mikhail na sa kanyang pagiging doktor, hindi niya papakasalan ang kanyang kapatid, hindi ba? At may bahid ng lungkot, simpleng sagot niya na wala siyang balak pakasalan si Linden. So with that, niyaya siya ni Mikhail na kumain ng sweets. Isang bagay na nilulunok ni Elise, dahil hindi niya kayang tanggihan ang mga ito. Pero sayang, dahil abala siya sa pag-aaral, inaakala ni Mikhail na hindi niya ito makakasama. Kaya nahihiyang sinabi niya sa kanya na, sige, saglit lang. Natutuwa sila sa iba't ibang matatamis, at inumin na ninakaw ni Mikhail sa kanyang ama. Pinagalitan siya ni Elise, na sinasabing hindi mabuti para sa kanya na magnakaw. Dahil kung ipagpapatuloy niya iyon, hindi na siya makakaalis sa lugar na ito. Malumanay niyang sagot, kung ibig sabihin nito ay manirahan kasama mo rito, Liz, hindi iyon magiging masama. Ngunit tinanggihan ni Elise ang alok na ito, dahil sinabi niya na iyon sa lahat ng mga babaeng kausap niya. Tapos natatawa siya sa kahihiyan, iniisip kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Oh man, siya ay isang total playboy, nag-toast ang dalawa. At ito ay nagbabalik ng mga alaala para kay Elise. Lagi silang nag-toast ng ganito sa unang buhay niya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang pagkamatay nito. Alam niyang pareho silang prinsipe ni Linden, isa lang ang maaaring maging emperador. At na ang paghahangad sa trono ay sa huli ang papatay kay Mikhail. Tinanong siya ni Mikhail kung ano ang mali, dahil palagi siyang malungkot na nakatingin sa kanya. Parang naranasan na niya lahat ng ito dati. Nagulat si Elise nang marinig niya yon. Pero natatawa lang siya kasi biro lang. Pansin niya na parang iba siya. Lalo na't isinantabi ang posisyon ng Empress para maging doktor. Tinatanong niya kung kinamumuhian niya si Linden. Tinitiyak niya sa kanya na hindi niya ginagawa. Pagkatapos ay tinanong si Mikhail tungkol sa kanyang kakayahan sa espada, alam din niyang naglakbay siya sa ibang bansa para magsanay bilang isang mandirigma. Sinabi ni Mikhail na totoo ang mga alingaw-ngaw, at hindi naniniwala na kahit sino ay makakadaig sa kanya sa swordsmanship. Tinanong ni Elise kung bakit siya nagsanay sa paraan ng espada, dahil bilang isang miyembro ng pamilya ng imperial, hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya mabait siyang sumagot, mahilig kasi siya sa espada. Ito ay pareho para kay Elise at pagiging isang doktor. Noong una, pinili niya ito upang mabayaran ang mga pagkakamali ng kanyang unang buhay. Ngunit ngayon, nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa pagsasagawa ng gawain ng isang doktor. Kahit na alam niyang si Emperor Winchester ay gusto niyang pakasalan si Linden at maging Empress. Kung siya ay pinilit sa landas na iyon, siya ay magiging isang ibon na nakakulong sa isang hola, hindi magawang ituloy ang kanyang mga hilig. Ito ang dahilan kung bakit siya dapat manalo sa kanyang pusta. Pagkatapos niyang makatulog, binuhat siya ni Mikhail sa kama at inihiga. Bumantong hininga siya, dahil kung siya si Linden, mas maaalagaan niya si Elise. Binigyan niya ito ng magaang halik sa noo, at umalis siya para sa gabi dahil kailangan niyang nasa isang lugar bukas. Kinabukasan, dumating sina Viscount Venn at Graham sa 100 House.
At sa palagay ni Graham batay sa ulat na nabasa niya, ang mga kakayahan ni Elise ay dapat nakatumbas ng kay Rose. Oo nga pala, naalala ko lang na hindi pa alam ng dalawang ito na si Elise si Rose. Nagising si Elise nang makarinig ng katok sa pinto, at nagulat ang dalawang iyon nang makita si Rose dito. Nawalan ng salita si Elise. Nagulat si Dr. Graham at Viscount Venn nang makita siya, humingi ng paumanhin si Elise sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Alam ni Venn na kamukha niya si Elise, ngunit hindi niya akalain na siya talaga ang babaeng kilala niya noon pa man. Ipinaliwanag ni Venn na dumating sila pagkatapos na i-clear ang hindi pagkakaunawaan sa pamamaraang ginawa kay Duchess Harbor. Tumulong siya na iwaksi na ang tracheotomy ay hindi isang kawalang galang sa pamilya ng imperial. At sa halip ay sinasabing dapat niyang ipagdiwang ang kanyang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ngunit pinananatili niya ang isang malungkot na hitsura, lalo na ang makitang si Dr. Graham ay hindi tumitingin sa kanya, at ang mga bagay ay magiging mas awkward. Dahil habang sinusuri ang isang pasyente ng magkasama, si Dr. Graham ay tila formal na nakikipag-usap sa kanya. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na makakausap siya nito sa paraang palagi niyang ginagawa noon. Gayunpaman, tumanggi siya dahil mas mataas ang posisyon nito kaysa sa kanya. Sa pagbubukas ng kanyang ulat, si Graham ay gumawa ng isang nakakaligalig na hitsura. Na kung saan ay nagtataka si Elise kung galit ba ito sa kanya dahil sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Bumuntong hininga siya, ibinaba ang kanyang ulat, lalo lamang ang kalungkutan ni Elise. Gusto niyang ipaliwanag sa kanya ang kanyang sitwasyon. Tutal, siya lang naman dito sa Teresa Hospital ang nakakaalam na galing siya sa pamilya Clarence. Sa lugar ng opisina, sinabi ni Hans kay Elise na inaasahan niyang makatrabaho siya, habang umalis si Dr. Graham sa trabaho kaninang umaga. Kinabukasan, hinanap ni Elise si Dr. Graham, ngunit tila walang nakakita sa kanya. Sa oras ng tanghalian, nag-e-enjoy siya ng ilang sandwich, at tumitingin sa iba pang mga doktor. Muli siyang nalungkot, hindi mahanap si Graham. Nalaman niya mula kay Hans na may chismis na humiling si Graham na mag-leave, at aalis siya sa ospital ng ilang sandali. Sinabi niya na si Dr. Graham ay tila hindi karaniwan nang siya ay umalis. At na kahit na marami siyang natutunan kay Elise, nawawalan siya ng maraming motibasyon nang wala si Graham para sigawan siya. Ngayon ay sigurado na si Elise na kasalanan niya ang lahat. Nagpasya siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, at ibinaba sa harap ng bahay ni Graham. Ang nursemaid na si Yadel, ay malugod na tinatanggap si Rose. At sa loob, si Elise ay namamangha sa lahat ng mga tekstong medikal na binasa at pinag-aralan ni Graham. Masasabi niyang si Graham ay nagtrabaho ng husto. Inihain ni Yadel kay Elise ang tea, at ipinaliwanag na sinubukan niyang tawagan si Graham, ngunit hindi siya dumating. Ilang araw na siyang nakakulong sa kwarto niya. Tiniyak ni Elise sa kanya na nag-apply si Graham ng leave nang naaangkop, kaya maayos pa rin ang mga bagay sa ospital nang wala siya, sa ngayon. Ito ay nagpapagaan sa pakiramdam ni Yadel na hindi siya nagdudulot ng gulo. Ngunit gayon din, nasasabik siyang marinig mula sa isang tagalabas kung ano si Graham sa ospital. Ipinaliwanag ni Elise na lahat ay sumasamba kay Graham. Ang kanyang mga direksyon ay palaging eksakto, kaya ang lahat ng mga apprentice na doktor ay pumupunta muna sa kanya para sa tulong. Nakahinga naman ng maluwag si Yadel sa narinig. Dahil sa paglaki, maraming gabing umiyak si Graham. So much, mahirap siyang tulungang makatulog. Pero sa kalagayan niya ngayon, hindi talaga maisip ni Elise yun. Bumangon si Yadel, nakalimutan kasi niyang maglabas ng merienda. Medyo nadada pa siya, at maging sa pag-aalala ni Elise. Okay naman daw si Yadel, tumatanda lang. Ngunit hindi ito maayos dahil naririnig natin ang pagbagsak ng tray sa sahig. Tinulungan ni Elise ang babae. At nang mahimatay si Yadel, tinawag ni Elise si Graham, na umalis sa kanyang pag-aaral upang makita ang kanyang pinakamamahal na kasambahay na hinimatay. Habang ang karwahe ay patungo sa ospital, sinubukan ni Graham na alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong niya ang kanyang katulong kung saan siya nasasaktan, at kinuha ni Elise na nagpakita ito ng mga palatandaan ng sakit sa kanyang tiyan. Si Elise ay nagsimulang magsuri, at napansin ang pamamaga sa kanyang bahagi ng singit, ito ay mahirap at hindi maitulak pabalik. Ito ay isang nakakulong na inguinal hernia. Sa kasalukuyang mga sintomas, sinabi niya kay Graham na ang necrosis ng bituka na maaaring nagsimula na. Kung hindi agad magamot, magdudulot ito ng pagbutas ng bituka at pamamaga ng lining ng tiyan, na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Sa pagtawag ni Yadel kay Graham sa sakit, determinado siyang gawin ang operasyon. Sa tulong ni Elise, nagsisimula sila ng operasyon upang ayusin ang isang inguinal hernia, at kumpletuhin ito ng matagumpay nang walang anumang problema. Medyo pagod na si Graham at gustong magpahinga ng kaunti ngayon. Kaya nag-aalok si Elise na isulat ang ulat.
Isinulat ni Elise ang kanilang operasyon kung saan kasama ang, pagkatapos gumawa ng isang paghiwa sa itaas na seksyon ng luslos, naghanap sila ng pagbabago sa kulay ng mga bituka at naobserbahan ang daloy ng dugo. Gayunpaman, nang makita ang sulat kamay ni Elise, natakot siya. Kinuha niya ang papel mula sa kanya, sinabing isusulat niya ito sa halip. Nakikita ang kanyang nakakatakot na sulat kamay ng doktor. Habang ginagawa niya ang ulat, tinanong niya kung bakit nasa bahay niya ngayon si Elise. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya para humingi ng tawad, dahil parang galit siya na itinago niya ang kanyang pagkatao. At nag-aalala siya na umalis siya ng ilang araw dahil dito. Sumagot lang si Graham ng galit na may patanong na tono. Well, oo, pahayag ni Elise, pinakita ang ekspresyong ginawa niya habang magkasalubong ang mga kilay, habang siya ay sabay buntong hininga. Oh, nagkaroon ng kahulugan ng lahat sa kanya ngayon. Nabigla na lang siya sa sulat kamay nito. Dahil ito ay napakasama, ito ay tumatagal ng mahabang oras upang basahin. Napapabuntong hininga siya sa kahihiyan. Ipinaliwanag niya na nagpahinga lang siya para tumuon sa kanyang pananaliksik, at na siya ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang pagtulak na gawin ito, laging nagsisikap si Elise. Naalala niya ang hospital ward na una niyang itinalaga sa kanya. Kahit sa loob ng ospital, kilala ang ward na iyon bilang isa sa mga pinakamalupit na lugar. Sa paningin ng maruruming kalagayan, sigurado siyang tatakas si Elise. Pero hindi niya ginawa. Itinatago ang kanyang pagkakakilanlan habang naglalayong maging isang doktor. Nag-aaral mag-isa para matuto ng agham medikal. Naunawaan niyang wala sa mga landas na iyon ang madali. Kaya gusto niyang matutunan ang lakas na iyon mula sa kanya. Sinisikap ni Elise na tiyakin sa kanya kung ano ang ginagawa niya ay hindi napakahusay. Gayunpaman, ipinaliwanag pa niya na ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Nang gamutin niya ang isang pasyente na may tension pneumothorax, ang splenectomy, at maging ang tracheotomy na ginawa niya noong isang araw. Ang lahat ba ng mga bagay ay, siya, lamang ang maaaring gumawa. Kinikilala ni Graham ang kanyang mga pagkukulang, kahit na nag-aral siya ng mabuti sa akademya. Kahit na paulit-ulit na binabasa ang lahat ng mga tekstong medikal. Ang bawat tao sa paligid niya ay nagsasabi na siya ay may talento sa medisina. Gayunpaman, ang pakiramdam niya ay hindi hihigit sa isang karaniwang tao na nagsusumikap. Nakikita niya si Elise bilang isang ipinanganak na may talento. Bagay na pinagseselosan niya. At sa isang ngiti, sinabi niya sa kanya na siya ay tunay na nakakaramdam ng inggit at paggalang sa kanya. Tinanong siya ni Elise kung bakit siya nagpasya na maging isang manggagamot. Bahagya siyang huminto, at ipinikit ang kanyang mga mata, sinabi sa kanya na ito ay dahil nawalan siya ng kanyang pamilya. 20 taon na ang nakalilipas, nagkaroon siya ng kanyang mga magulang, isang nakatatandang kapatid na lalaki at isang nakatatandang kapatid na babae, at isa ring kaibig-ibig na maliit na kapatid. Gumugugol sila ng oras sa paglalaro ng magkasama, at paglalakbay. Naaalala niya ang bawat araw kasama ang kanyang pamilya upang maging masaya. Hanggang isang araw, nadala sila dahil sa sakit, 150,000 katao ang namatay sa epidemya ng Lou Rage. Ang kanyang pamilya ay nahawahan din. At noong nasa bingit na sila ng kamatayan, hindi man lang siya pinayagang maupo sa tabi nila. Sa pagkawala ng kanyang pamilya, hindi niya kayang bayaran ng sinuman sa kanyang mga kasambahay o tagapag-alaga. Ang sakit ay ninakaw ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ngunit kahit na isang wasak na maharlika, ang tanging taong nag-abot ng kanilang kamay sa kanya ay si Yodel. Naging parang pamilya sila. May pagkakataon na nagkasakit siya, at inalagaan niya siya pabalik sa kalusugan. Ito ay nang siya ay nagkaroon ng pag-iisip, na hindi nahayaan ang sakit na magnakaw ng anumang bagay na mahalaga sa kanya kailanman muli. Ang kanyang mga pagkawala at ang kanyang mahalagang natitirang pamilya ay nagbigay sa kanya ng determinasyon na maging isang doktor. Matapos marinig ang kanyang kwento, natagpuan ni Elise ang kanyang sarili na may malalim na bagong paggalang kay Graham at sa kanyang moral na compass. Naglakad ang dalawa sa labas upang makita ang magagandang bituin. Gayunpaman, hindi niya maalis ang kanyang paningin sa kumikinang na si Elise, ngunit nang mapansin niya ito ay tumalikod siya. At naglalakad sa mga bulwagan sa ibang araw, ang mga iniisip niya kay Elise ay talagang dahilan para mamula siya. Nagtataka siya kung bakit parang nahihiya siya. Bumalik sa manor ng Clorance, palihim na umakyat si Elise, para lamang masayang binati ng kanyang kapatid na si Chris, na nagsabi sa kanya na gagawain siya ng Order of the Imperial Rose, dahil sa kanyang tracheotomy operation sa Dutchess Harbor. Maya-maya, nagising si Yodel na nakaupo sa tabi niya si Graham. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya kaagad napansin ang kalagayan nito. Ngunit hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya tuwing masama ang pakiramdam niya. Sumilip si Hans, na nagtanong kay Graham kung para saan siya nakatayo. Kaya't sumagot si Hans na masaya siya sa regular na gawain. Dahil ilang araw na siyang hindi napapagalitan ni Graham, na medyo nakaramdam siya ng kawalan. Ngunit hindi talaga nakuha ni Graham ang ibig niyang sabihin doon.
Ang iba pang mga doktor ay nagpupulong upang makakuha ng konsultasyon ni Graham sa iba pang mga bagay. At nang umalis si Graham, napangiti si Yodel nang maalala ang isang batang Graham na umiiyak sa kanyang mga nawala, at nagluluksa sa kanyang pamilya. Nang alagaan niya ito nung siya ay nakaratay, dinala siya ng isang 4 na dahon ng clover para sa swerte. Nang magsimula siyang mag-aral ng medisina, at sa gabing iyon ay nilalagyan siya nito ng kumot para mainitan siya. At nang tumabi ito sa kanyang graduation, proud sa lalaking naging siya. Kumukulog at bumubuhos ang ulan habang nakikita natin si Julian na nakasakay sa isang karwahe, nakatingin sa isang libro na naglalaman ng mukha ni Elise dito. Tila sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng imperyo, ang isang babae ay gagawain ng Order of the Imperial Rose. Gayunpaman ang karwahe ay biglang huminto, at sa labas, si Julian ay tumakbo kay Elise, na ayos, medyo nagulat, ngunit pinalipad ng driver ang kanyang kabayo upang maiwasang matamaan si Elise. Ibig sabihin, nasa trabaho si Dr. Villainous. Habang bumubuhos ang ulan, inassess ni Elise na may baling buto ang lalaki. Oh shoot, wala siyang splint. Kaya nag-aalok si Julian na gamitin ang kanyang payong bilang isa. Sa una ay nag-aalala si Elise para kay Julian, dahil basang-basa na siya ngayon. Ngunit walang iniisip si Julian, na handang maputikan kasama si Elise sa ulan. Matapos dalhin ang driver ng karwahe na si Daniel pabalik sa bahay ng child upang magpagaling, sinabi ni Julian na gagawa siya ng mga kaayusan para sa kanya na bisitahin ang doktor bukas. Pagkatapos ay bumahing si Elise, na nagpaalala kay Julian para sa kapakanan ni Elise. Sinubukan ni Elise na umalis dahil ayaw niyang magpataw, ngunit sa malakas na pag-ulan ng kulog, sinabihan siya ni Julian na manatili sa gabi. At ngayon pagkatapos maligo, hindi naisip ni Elise na manatili sa child estate, dahil hindi talaga magkasundo ang kanilang mga bahay. Dinala ni Julian ang ilang tsaa ng luya, na sinimulan niyang inumin mula noong panahong iyon na nagkasakit siya sa pagdiriwang ng kaarawan ng emperador. Ang init at pinabuting daloy ng dugo sa pangkalahatan ay nagpapataas ng kaligtasan sa katawan. Natuwa si Elise nang marinig iyon mula kay Julian. Hindi kaya nag-aral ng medisina si Julian kamakailan. Kinumpirma ni Julian na nag-aaral siya dahil medyo naiinggit siya kay Elise. Tila lahat ay nanunood kay Elise, kaya ang kanyang bawat galaw ay iniulat. May mga magazine pa na may mga espesyal na koleksyon niya. Pagkatapos ay binabati niya si Elise sa pagtanggap ng Order ng Imperial na Rose, at ginawaran din ng honorary knighthood. Sa ngayon, tinatahak ni Elise ang isang matarik na landas na hindi pa nagagawa ng iba. Kung saan naglalakad si Elise, napakaraming bagong pag-asa ang lalabas sa kanyang mga yapak. Ang lahat ng ito ay naging dahilan ng pagkainggit ni Julian, sinubukan niyang kopyahin si Elise sa pag-asang maging katulad niya. Alam ito ni Elise, na durog ang puso ni Julian sa kanyang engagement announcement. Dahil ang pamilyang child ay bahagi ng pangkat ng mga maharlika, ang kanyang pamilya at ang Crown Prince ay magkaaway. Walang pagkakataon na magkasama si Julian at ang Crown Prince. Hinawakan ni Elise ang kamay ni Julian para aliwin siya. Ito ay nagpapaalala kay Julian na si Elise ay may napakaraming magagandang katangian, samantalang siya mismo ay nadama na hindi sapat. Ngunit pinigilan niya ang sarili, upang sabihin kay Elise na mayroon siyang silid na inihanda, at maaari na silang magpahinga ng dalawa para sa gabi. Kinabukasan, nakita ni Julian ang sarili na ginagamot si Elise. Matapos basahin ang 39 degrees Celsius sa isang thermometer, malinaw na may mataas na lagnat si Elise. Pagkatapos ay nakatanggap si Julian ng ulat na bumalik ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang makipag-usap sa kanya. Sa kanyang opisina, tinanong ni Albert kung bakit nasa kanilang pamamahay si Elise. Ipinaliwanag ni Julian ang sitwasyon, na nagpapagaan kay Albert dahil masama sana kung may nasaktan talaga sila sa bahay ng Clorans. Nang sabihin niya kay Julian na kailangan nilang palabasin si Elise sa lalong madaling panahon, tumugon lang si Julian kapag gumaling na si Elise. Kinahayaan siyang magtanong kung si Julian ay magiging kaibigan sa mga direktang kaaway sa politika ng kanilang bahay. Bumalik sa tinutuluyan ni Elise, inisip siya ni Dr. Kyle na, syempre, may sipon. Kaya niresetahan niya si Elise ng gamot. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Elise sa driver ng karwahe na si Daniel. Sinabi ng doktor sa kanya na ayos lang, dahil sa paggamot ni Elise, dapat gumaling si Daniel sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo. Ngunit hindi kukunin ni Elise ang lahat ng kredito, dahil ibinibigay niya ang ilan kay Julian para sa paghawak sa splint habang tinatali niya ito. Ang dalawang babae ay ngumiti sa isa't isa, na ikinagulat ng doktor dahil hindi niya akalaing makitang pala kaibigan si Julian kay Elise. Iniisip niya ngayon na maaaring magbago si Elise, higit pa kaysa sa medikal na mundo. Inaalagaan ni Julian si Elise, pinupunasan ang kanyang pawis at itinarintes ang kanyang buhok. Masaya si Elise na matanggap ang kanyang pangangalaga, at sinabi kay Julian na napakabait niya, at pinapagaan siya ni Julian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahilan para mapasinghap at mamula si Julian.
Hindi pa siya sinabihan na siya ay mabait dati. Kapag may nagawang mali o bagay na hindi niya matanggap, palagi silang pinapagalitan ni Julian. Iyon lang ang kanyang pagkatao. Ang dalawang batang babae ay nagbubuklod sa kung paano sila parehong matigas ang ulo at ayaw na mawala. Na nagpapaalala kay Elise ng dati niyang pagkatao. Isang beses, umaalis si Julian at tinapakan ni Elise ang damit niya na trip niya, at kinutya si Julian sa pagiging hindi maganda tingnan, o sa pagkakataong iyon ay nagwiwisik si Elise ng paminta sa tiyan ni Julian. Kung saan sa paghigop, nagsimula siyang umubo ng masama habang kinukutya siya ni Elise. Si Julian ay nakatanggap ng napakaraming pambata na panliligalig, talagang, kinasusuklaman niya si Elise mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nalungkot si Elise nang may pagsisisi. Pero sabi ni Julian, iba na ngayon, at talagang nirerespeto niya si Elise. Sa ibang lugar, nagpupulong ang pangkat ng mga maharlika upang talakayin si Elise de Clorans, ang babaeng nakakuha ng napakalaking suporta mula sa mga tao. Sa kanyang kasalukuyang mga gawa, ang buong imperyo ay nanunood, lalo na matapos siyang ipahayag bilang hindi opisyal na Crown Princess. Bilang resulta, ginawa nitong mas mataas ang mga rating ng pag-aproba ni Prince Lyndon. Kung saan dati, mas pinili ng mga tao si Prinsipe Mikhail. At sa kanila, kung umakyat sa trono si Lyndon, alam nilang tatanggalin sila ni Lyndon. Hindi niya mapapatawad ang mga ito sa nangyari sa kanyang ina noong tag-ulan. Si Mikhail, na tahimik sa buong pulong, ay nakakaalam ng hindi bababa sa 3 kung sino ang mamamatay. Ang kanyang ina, ang kanyang tiyuhin at pati na rin ang kanyang sarili. Bumalik sa Child Manor, sina Elise at Julian ay nagtatamasa ng mga matatamis na magkasama. Pagkatapos ay nagpasya si Elise na makiramay nang sabihin ni Julian na wala siya. Inaalala ang oras na siya ay muling nagkatawang tao bilang Song Ji-hyun. Isang ulila na wala talaga. Ngunit dahil wala siyang anumang bagay, inilaan niya ang lahat ng mayroon siya sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Elise na, ang mga taong walang anuman ang maaaring maging pinakamalakas. Magiliw nang umiti si Julian, ngunit nagpout na alam niyang sinusubukan siyang aliwin ni Elise, ngunit ngayon ay kinukumpirma niyang wala si Julian. Si Elise ay naguguluhan dahil hindi niya yun sinasadya, at nalagyan siya ng tsaa sa damit na hiniram niya kay Julian. Nangako siyang lilinisin ito at ibabalik, na ginagawang panunukso sa kanya ni Julian dahil kailangan niyang tuparin ang pangalawang pangako. Nagtawanan ang dalawa, at upang tapusin ang kanilang oras, nangako si Julian na gagawin niya ang buhok ni Elise sa araw na matanggap niya ang order ng Imperial Rose. Bumalik sa tahanan ni Elise, ipinakita ng kanyang ama ang pag-aalala matapos marinig na nagpalipas siya ng gabi sa sambahayan ng Child. Ngunit nagulat nang marinig ang pagtrato sa kanya ng maayos. Napag-alala nito si Chris matapos marinig na si Julian de Child ang nag-aalaga sa kanya. At lalo lang hindi makapaniwala ang magkapatid, pagkarinig na kaibigan ni Elise si Julian ngayon. Habang nagmeryenda si Elise sa mga matatamis na binigay ni Julian sa kanya. Sa sumunod na araw, bumalik si Randall upang magsilbi kay Lyndon, dahil tuluyan na siyang gumaling matapos mabaril noong nakaraan. Lahat ng ito ay salamat kay Lady Elise. Hindi siya makakabalik bilang guard ni Lyndon, ngunit kayang-kaya niya pang magtrabaho sa kastilyo nang walang problema. Gayunpaman, napansin ni Randall na pumupunta si Lyndon sa bayan para mag-inspeksyon ng madalas kamakailan, na nagpalihis ng tingin ni Lyndon, medyo nahihiya, sa kung anuman ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Randall na hindi maganda para sa kanya na magbalat kayo ng madalas, dahil maaari nitong ma-strain ang katawan ni Lyndon at ang artifact na taglay niya. Nakatitig sa kayamanan, alam ni Lyndon kung ipagpapatuloy niya ito, isang araw, mawawalan siya ng kakayahang mag-transform. Pumasok si Len, binabati si Randall sa kanyang paggaling. At nang marinig ang sinabi ni Randall na gumaling siya sa lahat salamat kay Elise, sinabi ni Len na palagi siyang nakasentro sa sarili. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, sa wakas ay naabot niya ang isang karaniwang antas ng sangkatauhan. Tinanong ni Randall at Lyndon kung maayos lang si Elise, ngunit nang malaman na siya ay may sakit, sumigaw si Lyndon, nagtatanong ng higit pang mga detalye, isang bagay na hindi karaniwan para sa kanilang Crown Prince. Lumipat tayo sa Clarence State, at tumatango si Palas. Habang nag-aaral si Elise, biglang pumasok si Chris, nagulat siya, na may kaba sa mukha. Kinuha ni Chris ang kanyang panulat, pinagalitan siya dahil sa labis na pag-aaral. Karaniwang sinasabi niya sa kanya upang magtrabaho ng maayos ng husto, naglalaro din siya ng husto. Kaya, pumunta siya sa bayan upang makakuha ng sikat ng araw, kahit na gusto niyang mag-aral. Alam na kung siya ay bumagsak sa pagsusulit ng doktor, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong kumuha muli nito, ngunit determinado siyang huwag sumuko sa kanyang mga pagnanasa, dahil nagpasya siyang mamuhay bilang isang doktor. I guess totoo ang mga gusto niya, dahil kahit day off niya, hindi sinasadyang gumala siya sa Teresa Hospital. Kung saan pati si Hans ay nagtatanong kung ano ang ginagawa niya rito. Pagkatapos niyang magpaalam, bumuntong hininga siya.
Determinado na ngayon na bigyan ang sarili ng tamang pagbabago ng takbo ngayon. Pupunta siya para kumain ng sweets pero bigla niyang nakasalubong si Ron aka Linden in disguise. Dumating siya dahil, narinig niya na nagkasakit siya, at gustong malaman kung mas mabuti na siya ngayon. Pero nagtatanong siya tulad ng sinumang normal na tao. Paano niya nalaman iyon? Siya ay malinaw na tumugon, narinig ko ito mula sa isang tao. At pinaniwalaan niya ito ng walang pangalawang pag-iisip. Matapos malaman na day off si Elise, sinabi ni Ron sa kanya na, pumunta siya upang makita siya. Nakagulat ito kay Elise. Ngunit, sinabi ni Ron sa kanya na umaasa siyang mabayaran ang kanyang utang, sa pagtulong sa kanya ngayon, strawberry cake, mango pudding, banana tart. Bibili siya ng kahit anong gusto niya. At ito ang nagpangiti kay Elise. Magkasamang nakaupo ang dalawa sa karwahe, patungo sa isang marangyang kafe. Sinabi ni Elise na si Ron ay hindi masyadong madaldal. Napasulyap siya sa mukha nito, napansin niyang ang ganda ng features nito. Namumula siya, kung tutuusin, medyo bastos kung titigan. Kakaiba ang nararamdaman niya, dahil pamilyar sa kanya ang kapaligirang ito. Sa loob ng high-end cafe lounge, tinatangkilik ng dalawa ang karalagan ng mga dessert na may espesyal na strawberry tea. Sinasabi ni Ron sa kanya na kainin ang lahat ng gusto niya, na ikinatawa ni Elise na medyo kinakabahan. Dahil siguradong hindi siya seryoso. Sa unang kagat ni Elise ng mga pagkain, lubos siyang natuwa. Gayunpaman, seryoso si Linden sa kanyang mukha. Iniisip na kailangan niyang bigyan siya ng higit pa. Dapat niyang malaman kung ano pa ang gusto niya. Sino pa ba ang matatanungan niya? Walang kwenta si Len. O baka si Chris. Narinig ni Linden na si Chris ay isang opisyal sa Administration Bureau. Dahil dito, pinag-iisipan ni Linden kung anong dahilan ang magagamit niya para makausap siya. Hindi karaniwang nakikipag-ugnayan ang dalawa. Baka pwede nilang pag-usapan ni Chris ang National Administration. Sa lahat ng nakakalito na kaisipang ito ay bumabaha sa isip ni Linden kung paano malalaman kung ano ang gusto ni Elise. Tinitigan niya ito, napansin niyang tila malalim ang iniisip. Pagkatapos, naglalakad ang dalawa sa bayan. Sa pagsasabi ni Elise na ang strawberry tart ng Cafe Lay ang pinakamasarap na tart na nakain niya. Sinabi niya kay Ron na kung kumain siya ng isa, tiyak niyang masisiyahan ang panlasa niya. Kaya't mabilis siyang sumagot, ang makita ko ang iyong mukha ay sapat na nagpapasya sa akin. Bigla siyang huminto, at nang tinanong niya kung ano ang mali, sinasabi niya sa kanya na wala yon. Lahat habang paulit-ulit sa sarili, ito ay pasasalamat. Nililibre niya ako bilang pasasalamat. Walang mas malalim na kahulugan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang poster para sa play, isang sikat na sikat, ang usapan ng bayan. Nahuli ito ni Linden, at nagtanong kung gusto niya itong makita. Sinabi niya na ayos lang siya, hindi niya kailangang pilitin ang sarili na makita ito para sa kanyang kapakanan. Ngunit walang pumipigil sa lalaking ito na ibigay sa babaeng ito ang lahat. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makita ang dulang ito. At tumugon siya, talaga, ginagawa siyang tumugon ng mas tumpak, gusto kong panuurin ito kasama ka. Ipinadala si Elise sa labis na overload, na nagpapaisip sa kanya, ako. Bakit ako? Sa ospital lang kami nagkakilala ni Ron. Iniisip ni Ron kung ayaw ni Elise na makita ang play na kasama niya. Ngunit nang sabihin niyang ayos lang siya, magiliw nitong inaalok ang kanyang kamay, na nagpapaisip sa kanya kung ano ang nararamdamang ito sa loob niya, at bigla niyang naalala si Linden. Hinawakan niya ang kamay nito at nasiyahan ang dalawa sa panunood ng magkasama. Habang pinapanood si Elise, napapansin ni Linden kung gaano kabilis magbago ang kanyang mga ekspresyon habang pinapanood ang dula. Ang pakiramdam na ang makasama lang si Elise ay nagpapagaan ng loob niya. Hindi na niya pa naramdamang kumalma ang kanyang puso simula noong araw na iyon na nawala ang kanyang ina. Napapangiti talaga ang malamig na prinsipe nang makitang pumalakpak siya. Ang dula ay umabot sa klimatikong labanan, at nang ang isa sa mga aktor ay nabitiwan ng isang espada mula sa kamay ng isa, ito ay nakataob ng kandilang sinindihan upang sunugin ang mga kurtina sa entablado, at ang apoy ay sumiklab. Sa una, nasasabik ang mga manunood, iniisip na ang dulang ito ay hindi kapani-paniwalang interactive. Ngunit alam ni Linden at Elise na hindi ito tama. Habang tumatakbo ang mga aktor mula sa apoy, umalis sina Linden at Elise sa auditorium. Sa pagsasabi sa kanya ni Elise na gumamit ng panyo upang takpan ang kanyang mukha, na ipinapaliwanag na kung makahinga sa usok, maaari siyang magkaroon ng pagkalason sa carbon monoxide. Paglabas ng iba pang manunood, sinenyasan sila ni Elise na bumaba at subukang huwag malanghap ang usok. Ang mga nobleman ay sumigaw pabalik, na sinasabi kung sino siya upang bigyan sila ng mga utos. Naniniwala sila na nagsimula ang apoy sa ibaba, walang paraan na umabot ito dito, at na kailangan lang nilang maghintay para sa pagliligtas. Gayunpaman, sumulong si Ron upang payuhan ang mga lalaki, na sinasabing ganito ba ang ugali ng mga marangal na maharlika ng imperyo.
At natigilan ang mga maharlika, naisip ni Elise na kahit hindi nagtaas ng boses si Ron ay tumatagos pa rin ito sa kaibuturan ng kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mamangha, kahit papaano ay tagapagmana si Ron ng Imperial Family. Sinabi ni Lyndon sa kanila na ang teatro na ito ay itinayo noong panahon ng paghahari ng nakaraang imperyo, at dahil sa mga tuyong materyales sa gusali, ang apoy ay makakarating sa tuktok dito ng walang sandali ng pagkaantala. Upang mabuhay, dapat nilang pakinggan ang sinabi ni Elise, at bilang mga maharlika, ang kanilang buhay ay dapat ibigay para sa kapakanan ng bansa, kaya ang mabuhay ang kanilang pinaka-prioridad. Ang mga lalaki ay nakikinig, at pagkatapos ay sinabi ni Lyndon sa kanila na kailangan nilang lumikas sa pinto sa unahan, na kung saan ay ang kabaligtaran ng direksyon mula sa entablado. Tinakpan niya si Elise ng kanyang Amerikana, kinaladkad siya pasulong, sinabihan ng mga tao na sundin siya. Habang papalapit sila sa labasan, nangako siya kay Elise na paprotektahan niya silang lahat. Nang malapit na silang matapos, bumagsak ang kisame sa harap nina Elise at Lyndon, nawasak ang pagtakas, kaya kailangan nilang maghanap ng ibang ruta. Sa kanilang daan, bigla nilang narinig ang hiyawan ng mga bata sa ibaba. Sa una ay sinubukan ni Lyndon na sabihin sa kanya na titingin siya mag-isa, ngunit agad na tumakbo si Elise sa isang palayok ng bulaklak at ibinuhos ang tubig sa kanyang sarili, handang tumingin sa kanya, kaya ganoon din ang ginawa ni Lyndon. Nagtungo sila sa isang daanan sa basement, natagpuan ang dalawang bata na ang isa ay nakulong sa ilalim ng malaking piraso ng kahoy. Pumunta si Lyndon para tumulong, ngunit sinabi sa kanila ng bata na ayos lang siya, iligtas mo lang ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Ron kay Elise na kunin ang maliit na babae at umalis, dahil tutulungan niya ang batang lalaki at sumunod pagkatapos. Hindi gusto ni Elise ang ideyang ito, ngunit pinaalalahanan siya ni Ron, kung makakapagligtas man siya ng kahit isa pang buhay, iyon ang kanyang paniniwala, di ba? Bilang isang taong mas mataas kaysa sa iba, tungkulin nilang protektahan ang buhay ng mga tao, at kung may buhay na mailigtas niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang nagturo sa kanya nito ay si Elise. Naluluha siya nang marinig ang katotohanan sa kanyang mga salita, at tumakbo siya palabas kasama ang maliit na batang babae, tinitiyak sa kanya na ililigtas ni Lord Ron ang kanyang kapatid. Habang nagpupumilit si Lyndon na buhatin ang mabigat na piraso ng kahoy, ang kanyang magic disguise ay umabot sa limitasyon nito, ngunit tiniyak niya sa bata na ililigtas niya siya. Sa labas ay mabigat ang apoy, ngunit mabuti na lang at nakaligtas si Ron at ang bata. Pagharap kay Ron ay naluluha siya dahil sa sobrang pag-aalala. Hahawakan na sana niya ang ulo nito, ngunit huminto siya, masaya lang na makitang ligtas at maayos ang magkapatid. Nako, mukhang dumating na sa eksena ang kapatid ni Elise na si Chris, kaya ngumiti si Ron, sinabihan siyang puntahan ang kanyang pamilya. At habang binibigkas niya ang kanyang pangalan, lumalayo siya at nawala. Bumalik sa tirahan ng Clarence, humihingi ng paumanhin si Chris sa pagsabi kay Elise na magsaya, para lang mahuli siya sa isang bagay na kakilakilabot, at niyakap siya ng umiiyak, niyayakap ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Maya-maya, sinusuklay niya ang kanyang buhok, iniisip ang kanyang pinagdaanan, natutuwa na lahat ay nakalabas ng ligtas. Pero ngayon, iniisip din si Ron, teka, ano itong pakiramdam? Sa kanyang pagsakay sa karwahe pauwi, tinitingnan ni Lyndon ang artifact, iniisip na hindi niya magagamit ang kanyang disguise sa ilang sandali, iniisip na ang hitsura na ibinibigay nito sa kanya ay kasinungalingan. Sa maling pagkukunwari na iyon, hindi siya papayagang hawakan siya. Si Elise ay naging isang napakalaking presensya sa loob niya, ngunit nalulungkot siya na hinding-hindi ito ngingiti sa tunay na siya. Sa palasyo, pinagkalooban si Elise ng utos ng Imperial Rose para sa pagsasagawa ng isang mahusay na serbisyo sa pamilya ng Imperial. Nailigtas si Duchess Harbor. Sa lahat ng tao na nagpalakpakan, humakbang si Winchester upang bigyan siya ng marangal na ranggo ng kabalyero. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang kasaysayan na nabigyan ng parangal ang isang babae, at walang iba kundi ang parehong dalaga na pinili ni Prince Lyndon. Nagsisiksikan ang mga tao sa paligid ni Elise, umaasang makakausap at makamit ang kanyang pabor, na narinig niya rin noon nang nagboluntaryo din siya sa isang ospital. Ang mga tao ay tunay na nagbabangko na siya ay magiging isang matalinong crown princess. Ngunit bamantong hininga siya, kailangang harapin ang lahat ng mga formalidad na ito. Nakita niya ang emperador, at naalala niya noong hiniling niya sa kanya na wakasan ang kanilang pusta. Alam niyang kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, talagang matatalo siya. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Ang pagsusulit ng mga doktor ay nasa 2 araw. Kaya determinado siyang maging doktor kahit ano pa ang mangyari. Siya ay may isang toast kasama ang emperador na muling bumati sa kanya. Sa tingin niya ito ay isang magandang araw. Sa asul na langit, kaaya-aya ang musika, at puno ng ngiti ang mga mukha ng mga tao. Gustong-gusto niya ang isang araw na tulad nito na magpatuloy magpakailanman. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Elise. Ang pagkilala sa kanya, iniisip na ito ay isang magandang hiling. Tapos gustong makipag-chat ni Julian sa kanya.
Kaya tumungo siya. Pagkatapos ay dinala ni Lyndon ang emperador ng inumin, at pagkatapos nitong susunod na baso, ang kanyang dibdib ay nagsimulang kumabog at siya ay umuubo ng dugo. Nahulog siya, at natarante si Lyndon sa nakita. Sinuri ni Elise ang emperador nang walang maramdamang pulso. Hindi lang siya nawalan ng malay. Ito ay atake sa puso. Pagkatapos ay sinimula ni Elise na i-resuscitate ang emperador, at naibalik ang kanyang pulso. Ngunit ang kanyang pag-atake sa puso ay nangyari lamang, kaya hindi pa sila mapakali. Ang systolic blood pressure 70, pulse rate 40, breaths 20. Nag-aalala si Elise na baka nabigla siya. Sa paglabas ng emperador, nagsimulang magtaka ang mga tao kung bakit biglang inatake sa puso ang emperador. Ito ba ay marahil sa kanyang malalang sakit? O lason ng isang tao? Si Lyndon ba? Inihatid siya ng mga kabalyero sa ilalim ng hinala. Sa Imperial Cross Hospital, nanunood si Elise, alam na kung hindi nila mapapawi kaagad ang estado ng pagkabigla ng emperador, makakaranas siya ng mga negatibong epekto, na nagbibigay sa kanya ng mga flashback ng araw na siya ay namatay. Ayaw na niyang maranasan iyon kahit kailan. Sinabi niya sa nurse na subaybayan ang kanyang mga pagsasali ng dugo. At na kung bumaba ang kanyang presyon ng dugo o may anumang pagbabago sa kanyang estado ng kamalayan, makipag-ugnayan kaagad sa kanya. Napansin ni Elise na hindi maganda ang hitsura niya kanina, ngunit hindi ang diabetes ang uri ng sakit na nagdudulot ng biglaang atake sa puso. Ano kaya ang naging sanhi nito? Sa silid ng pagpupulong ng palasyo, isang lalaki ang nagbukas tungkol sa nabigong pagtatangka ng pagkalason ng emperador. Gayunpaman, hinampas ng ama ni Elise ang mesa na nagsasabing walang patunay ng lason. Pero nahihirapan silang paniwalaan na ito ang malalang sakit niya dahil sa pagkakahawak sa dibdib at pag-ubo ng dugo. Sa kalahati ng silid ay naniniwala na si Lyndon ay may kinalaman dito. Ngunit, ang mga ulat mula kay Lady Elise ay bumalik na ang lason ay hindi rin malamang. Gayunpaman, ang mga maharlika ni Mikhail ay hindi nagtitiwala sa kanya, dahil siya ang fiancé ni Prinsipe Lyndon at bahagi ng pangkat ng hari. Sinasabi nila na ang kanyang mga natuklasan ay apektado ng kanyang sariling interes. Kahit na sinisira ang kredibilidad niya dahil apprentice doctor pa lang siya, nakulang sa objectivity na kinakailangan para sa isang tumpak na diagnosis. Si Duke Clarence ay hindi maaring umatras, kung gagawin niya, mawawala si Lyndon sa kanyang katayuan bilang Crown Prince. Ibinahagi niya ang accordion na iyon sa batas, ang mga charges ng pagpatay at tangkang pagpatay ay hindi maaaring ituloy batay sa circumstantial evidence lamang. Kung ang prinsipe ng korona ay maakusahan ng isang krimen, dapat mayroong malinaw na ebidensya. Pagkatapos, sinabi ni Mikhail sa kanilang lahat na tumahimik. Sa kawalan ng komisyon ng emperador at kasalukuyang nasa kustodiya si Lyndon, ang pangwakas na kapangyarihang panghukuman ay kasalukuyang hawak ni Prinsipe Mikhail. Sumasang-ayon siya na mali ang pagyusig sa kanyang kapatid na walang ebidensya. Ngunit, kung magtatagal ito at wala silang makitang ebidensya, ituturing niyang ang kanyang kapatid ang umaatake. Sa labas ng meeting room, pinag-uusapan ng ilang maharlika kung paano nila ibagsak si Lyndon sa kasalukuyang sitwasyon. Inayos na ni Marquis Amesel ang isang pahayagan upang maglathala ng isang artikulo. Ngayon kailangan na lang nilang magpakalat ng tsismis tungkol dito sa mga karaniwang tao na nilason ni Crown Prince Lyndon ang emperador. Nakakatakot ang tsismis. Kahit na walang patunay, ang mga alingawngaw ay nagdudulot ng higit pang mga alingawngaw, at nagsisimula silang madama na tulad ng katotohanan. Ang kanilang layunin ay magdala ng opinyon ng publiko sa faction ni Prinsipe Mikhail. Sa residence ng Clarence, tinatalakay ng faction ng hari kung paano malinaw na pinlano ang buong pagpupulong. Malinaw na walang dahilan si Lyndon para patayin ang emperador. Crown Prince na siya. Sa ngayon, siya ay kasalukuyang nakakulong sa Hundreds House, tinatrato bilang isang kriminal. Nag-aalala sila na nang walang mahanap na dahilan, magtatagumpay ang maharlika na faction ni Mikhail. Ang tanging inaasahan lang nila ay si Lady Elise. Bumalik sa ospital, binasa ni Dr. Graham ang systolic pressure ng emperador sa 85, at ang diastolic pressure sa 40. Ito ay bumuti, ngunit mababa pa rin. Pinag-iisipan pa rin ni Elise ang dahilan, alam na hindi maraming sakit ang maaaring magdulot ng pagkabigla tulad nito. At kung mayroon man, ito ay isang sakit na alam na niya. Isinasaalang-alang niya ang ideya na ang maharlikang faction ay pineframe si Prince Lyndon sa pamamagitan ng paggamit ng lason, ngunit hindi siya naniniwala na gagamit si Emil ng mga ganoong paraan. Ngunit kahit noon pa man, walang mga pagbabago sa katawan ng emperador na nagpapahiwatig ng lason. At sa pagsusuri sa kanyang puso at x-ray ng kanyang baga, walang abnormalidad. Hindi ito isang usapin ng kanyang kakulangan sa teknikal na kakayahan. Dapat mayroong isang bagay na hinahanap niya. Sinabi sa kanya ni Dr. Graham na hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Hindi pa siya nakatulog simula kahapon, o kumakain din ng marami.
Binabalaan niya siya na kahit na ang kanyang pagnanasa ay nasusunog, palagi siyang gumagawa ng lohikal, mahinahon na mga desisyon, at nagbibigay ng tumpak, na aangkop na mga paggamot. Pero ngayon, iba siya. Hindi pinapanatili ang kanyang kalusugan sa isang gulat na estado, maaari ba niyang gamutin ang kanyang pasyente? Ang emperador ay matatag sa ngayon. Nandito si Graham, at gayon din si Viscount Van. Dahil may sapat silang kakayahan na hawakan ito, inirekomenda niya si Elise na lumabas at kumuha ng sariwang hangin. Sa labas, si Elise ay nakaupo sa pagkabigo na siya ay mayabang na idineklara ang kanyang sarili na maging isang doktor kahit na anong mangyari. Gayunpaman, hindi ko maisip kung paano ililigtas ang buhay ng isang taong mahal sa kanya. Isang batang lalaki sa labas ang nagsimulang maghagis ng mga flyer ng balita. At si Elise ay nakatitig sa takot sa papel na pina-frame si Lyndon para sa pagkalason ng emperador. Sa bahay ng 100, si Lyndon ay nakaupong nanlulumo, nag-aalala para sa kanyang ama. Pero binisita siya ni Elise. Tinanong niya kung kumusta ang kalagayan ng kanyang ama, ngunit narinig niya na hindi pa rin siya masyadong maganda. Kasama si Elise na nanginginig sa harapan niya. Sinusubukang aliwin siya ni Lyndon. Kinikilala na lahat sila ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Nagsisimula siyang mahulog gayunpaman. Pakiramdam niya ay nakakaawa kung paanong wala siyang kapangyarihan ngayon, pabalik sa kanyang pinakatrauma na panahon, at kahit ngayon. Nagsisimula siyang umiyak dahil sa sobrang kaawa-awa. Pinuntahan siya ni Elise, sinabihan si Lyndon na gagaling ang kanyang ama. At sisiguraduhin niya yon. Sa kanyang pag-alis, isinasaalang-alang niya ang bawat posibleng dahilan ng paisa-isa. Para lamang mapatigil ng isang gwardya, binanggit niya na ang emperor ay nahulog na naman sa matinding pagkabigla. At kukuha sila ng karwahe para sa kanya. Gayunpaman, lumilitaw ang mga maharlika mula sa pangkat ni Mikhail. Handa nang wakasan ang kanyang buhay dahil hindi nila siya mapapalapit sa emperador. Habang sila ay umiindayog ay bahagya siyang umiiwas, at tumakbo para dito. Hindi niya hahayaang mahanap siya ng mga ito, kung hindi, ano pa ang babalikan at magiging buhay bilang Elise. Kailangan niyang iligtas si Winchester. Sa kasamaang palad, nahanap siya ng isa sa kanila, at ibinaba ang isang talam patungo sa kanyang dulo. Pero sa kabutihang palad, naligtas siya ni Mikhail. Mukhang narinig niya ang side niya ng faction na nag-uusap. At nagkaroon ng masamang pakiramdam, kaya nagpasya siyang sundan si Elise. Pagkatapos ay dinasormahan ni Mikhail ang maharlika. Ang dalawang maharlika ay humingi ng awa kay Mikhail, habang sila ay kumikilos para sa pangkat ng mga maharlika. Okay lang silang dalawa na may dumi sa kanilang mga kamay, na nagpapahiwatig pa rin na kailangang mamatay si Elise. Gayunpaman, ginagarantiyahan ni Mikhail kung sino man ang makapinsala kay Elise, sila ay parurusahan. Pagkatapos ay biglang, ang mga lalaking inupahan ng dalawang maharlika ay nagtangkang umatake dahil gusto nila ang kanilang gantimpala. Ngunit madaling ipinadala at tinusok ni Mikhail ang mga lalaki, tinapos sila, nagiging dahilan para tumakas ang dalawang maharlika. Pumunta si Mikhail para i-comfort si Elise, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Dahil siya ay, dapat, pumunta kaagad sa emperador. Nagulat si Mikhail sa lakas ng kanyang pasya. Si Mikhail ay isang mabuting tao. Talagang gusto niyang iligtas ni Elise ang kanyang ama. Nagpunta si Elise kay Winchester at narinig na hindi maayos ang kanyang kalagayan. Wala siyang naririnig na problema sa baga nito. Pero, shock pa rin siya. Kailangan nilang matuklasan ang dahilan sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay si Winchester. Naalala niya noong pagdiriwang, medyo nakainom ang emperador. Ngunit walang mga sakit na maiisip niya na magdudulot nito. Gayunpaman, dumating ito sa kanya. Dahil nawala ng pag-asa, inirerekomenda ni na Dr. Graham at Viscount Van na dalhin sina Lyndon at Mikhail upang makita ang kanilang ama sa huling pagkakataon. Pumayag si Elise na pumunta sila at maghanda rin para sa operasyon. Nalaman ni Lyndon na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ama. Gayunpaman, nagpasya si Elise ng paraan para mailigtas ang kanyang buhay. Nakaupo ang emperador sa buong 4 na oras ng seremonya ng parangal. Iyan ay sa kabila ng malalang sakit na kanyang dinaranas. Pagkatapos, siya ay umubo ng dugo, nagkaroon ng pananakit ng dibdib, nahulog sa pagkabigla, at nagkaroon ng hirap sa paghinga. Paano kung ang isang namuong dugo ay nabuo sa isang art area ng mga baga? May posibilidad na ito ay pulmonary embolism. Nang walang paraan upang subukan sa panahong ito, kakailanganin nilang buksan ang dibdib, ang mga art area, at ang puso mismo gamit ang isang scalpel upang alisin ang namuong dugo. Maaari pa rin silang magkamali. Ngunit binigay ni Lyndon ang salita para sa kanila na gawin ang operasyon anuman. Ipinagkatiwala niya kay Elise ang tanging posibleng paraan upang mailigtas ang kanyang ama. Sa silid ng operasyon, hiniwa ni Elise ang sternum ni Winchester ng may perpektong katumpakan. Nahanap niya ang namuong dugo, na tinutukoy na dahil sa pag-upo nito sa pulmonary artery, hindi naka-recover si Winchester mula sa kanyang pagkabigla.
Ngunit pagkatapos ay nakahanap din siya ng ibang kakaiba. Isang lymph gland mass. Iniisip niya kung ito ang maaaring maging sanhi ng sakit ni Winchester. Nawalan ng timbang, nabawasan ng enerhiya, at itong pulmonary embolism. Ang lahat ng ito ay mga komplikasyon na nakikita sa lymphoma. Sa pag-alis ng lymph gland mass, ang lahat ay lumuluha dahil alam na dapat nitong mapawi ang emperador ng lahat ng kanyang mga sintomas. Pagkatapos maghilamos, nakita ni Elise na paalis na si Mikhail. Alam niyang hindi magbabago ang tunggalian sa pagitan ng mga faction ni Linden at Mikhail, ngunit umaasa siyang balang araw ay makakatayo at magtawanan ang magkapatid. Bumalik sa waiting room, lahat ay nagpalakpakan, nalulugod na si Winchester ay nailigtas. Gayunpaman, hindi pa tapos si Elise. Kahit na hindi natutulog, kailangan pa rin niyang magtungo sa kanyang medical exam testing site. Sa labas, nagulat si Elise nang makita si Linden sa harap ng isang karwahe. Sinabi niya sa kanya na pumasok dahil sasamahan siya nito. Habang nakasakay sila, nakaupo si Elise na namumula sa tapat niya. Ngunit dahil alam niyang iniligtas lang niya ang kanyang ama, pinasalamatan siya ni Linden mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagpunta ni Elise sa kanyang pagsusulit, naalala ni Linden na sinabi niya sa kanya na magiging doktor siya kahit ano pa ang mangyari. Dahil gusto niyang magligtas ng maraming buhay hanggat maaari. Bago siya umalis, pinigilan siya ni Linden na sabihin, noon, akala ko magkasalungat ang landas natin, pero, kahit magkaiba tayo ng landas, umaasa ako na balang araw ay mag-cruise muli sila. Namumula siya, nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ang sagot niya, pagkatapos ng kanyang pagsusulit, pumunta sila sa cafe at kumain ng strawberry tart. Iniisip si Lord Ron, napunta ito sa kanya. Narinig niya na ang maharlikang pamilya ay may tool na nagpapahintulot sa kanila na baguhin ang kanilang hitsura. Iniisip niya kung si Linden ay si Ron, ngunit sa tunog ng kampana para sa pagsusulit, wala siyang oras. Si Elise, medyo namumukod tangi sa exam room na ito. Sa silid ng pagpupulong para sa pagmamarka ng medikal na pagsusulit, lahat ng mga doktor ay namamangha sa isang mag-aaral na nakakuha ng 78%. Ang partikular na estudyanteng ito ay hindi nakuha ng 2 puntos sa paggamot sa pulmonya at sipon, na dapat sana ang pinakamadali. Gayunpaman, ang kanyang sulat kamay ay hindi mabasa, kailangan nilang mag-dock ng mga puntos. Si Viscount Ven ay nasa sabik bagaman, alam na ang doktor na ito ay tatatak sa kasaysayan, na nagbabago sa status quo ng medikal na mundo ng kanilang imperyo. Nagising ang emperador, natutunan mula kay Bent na nakapasa si Elise sa mga pagsusulit na may pinakamataas na marka sa kasaysayan. Ilan pa kaya ang sorpresa niya sa kanya? Pumasok si Elise, at dinala si Winchester sa paglalakad, kung saan pinag-uusapan ng dalawa ang mga resulta ng kanyang pagsusulit. Huminto sila, at tinanong ni Winchester kung mayroon siyang pinagsisisihan sa buhay. Dahil siya mismo ay mayroon, at pinarusahan ng husto para sa kanila. Ibinahagi ni Elise ang kanyang damdamin, naaalala ang kanyang unang buhay na nawala ang lahat. Kinikilala niya na lahat ay nagkakamali. Ngunit kung ang isa ay tunay na nagsisi at pipiliin na sumulong sa kabila ng mga ito, sapat na yon. Nakita ni Winchester na kapuri-puri ang kanyang mga iniisip. At handang tanggapin ang kanilang pusta. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang kanilang pusta ay para sa kanya na patunayan ang kanyang trabaho bilang isang doktor ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pag-iral bilang isang empress. Napagkasunduan nilang kailangan niyang patunayan ang sarili bago siya mag-coming of age. Kaya't ang mga resulta ng kanilang pusta ay hindi pa napagpasyahan. Si Elise de Clorans ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito bilang isang doktor. At gumugol ng oras kasama si Linden. Nais niyang protektahan ang mga mahal niya mula sa kaunos-lunos na kapalaran at iligtas ang maraming buhay hanggat maaari. Sige, iyon ay medyo maganda. Ibig kong sabihin, kung gusto nilang ipagpatuloy ang rutang Elise X Linden, sana mas nakita natin silang magkasama sa aktwal niyang anyo. Ngunit sa pangkalahatan, ang anime na ito ay natapos ng maayos. Mag-subscribe para sa higit pang content. Salamat sa panunood.